May kissing scene. Hindi ako pumayag na walang kissing scene. Ayaw dapat. May kissing scene Yes! Yes! Nilaban ko yan. Direct Lawrence. Ang husay nung Ashtin. Yes. Sobrang natural. Yes. Is that the reason why she was cast? Boss Vic really fought for her. Bumalik ako sa PBB. Nag-double up ulit ako kasi kailangan ko ulit ng pera. After 2 years. Kay Melay. Sobrang successful ng Melay edition. Oh. Ang nangyari sa Melay edition, ito yung tsaa. Pero that time talaga, may mga piratahan na nangyari. Mga from PBB na kailangang ipirata para lumipat ng ibang network at magtayo ng sariling show doon. Yes. Parang dalawang love team kasi siya, Ash diba? Bin and Ash Dress. Yes. How do you navigate that? Mahirap. Minsan ako yung nababash. Biglang nag-DM akit sa akin, aga mulak sa IG. Biglang direct, can I call you? Habang nag-shoot kami. Sabi ko, oh my God, bakit kaya? Nakakaba. Nag-doorbell pa kami kasi para mag-hello lang. Parang, kay Catherine Bernardo? Oo, sa bahay niya. Tapos parang siyang bata lang na parang giddy. Alam mo na mga fans to, na-crush na si Catherine? Oo, hindi ako sure. Pero nakikita nila yung parang kilig ni Andres nung nag-bench fashion show. I love Robin. He has it. For me, he has the X factor. Hindi ka talaga dapat naniniwala sa mga napapanood mo lang na splice clips or sa mga nagiging mo lang sa X na mga posts. Kasi hindi sila ganong tao. Because in reality, Fiang is a sweetheart. It's the first queer dating reality show in the Philippines. So medyo napuksa din kami dyan. Ang nangyayari doon, itong mga yung ano to Tsaa. Think, talk, tea. Hello everyone! Thank you so much for watching. And although it might seem like mahaba ang aming show, we encourage you to use our episode as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay nagdadrive, nagko-commute, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagluluto, naghuhugas ng pinggan, habang kayo ay naliligo, bago matulog, while you are doing your schoolwork, while you are working. And feel free to binge watch our previous episodes as well and get ready to be inspired, informed, and entertained. And thank you so much for watching once again. Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another episode of Think, Talk, Tea. I'm your host once again, Corinne Kim, and I am sure marami po tayong viewers or listeners today kasi medyo pasabog yung guest natin. Guys, mga katsaa, we are in the presence. I'm so honored to be in the presence and to finally meet one of the legends of Philippine entertainment. Hindi, huwag ka tumatawa kasi totoo talaga siya. He's a director and a creative producer and the person behind hits like Ang Mutya ng Section E, Rain in España, Ghosting, Annalisa, Sparks Camp, Vincent, Kat, and James, at marami pang iba. So, sobrang dami. Di ko na mabasa lahat eh. Yung IMDb niya, check nyo na lang, guys. Let's all welcome sa Think, Talk, Tea Studio, Direct Theodore or Ted Bavaron! Hello! Hi, Kring. Nice to meet you too. Yes, I know. Watch you sa I do. So mga huwag niyo na po i-check kung ano yung I do. Directed bago ang lahat, bumati ka naman sa iyong mga fans. Ay, fans. Anong fans Wala, hello na lang sa lahat ng mga nanonood ng show ni Kring and I'm really happy to be here. I'm happy. But I'm also nervous because alam kong mapupuksa ako sa mga tanong mo. Pero let's go. Direct, baka gusto mo bumati in Bisaya? Kasi marami tayong maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon sa tanang mga naglantaw aning podcast ni Kring. Suportahin ninyo ang iyang podcast sa like, share, and subscribe. Ay, grabe yun! Napashare na talaga. Tsaka hindi lang yan, Direct. Marami rin tayong viewers from all over the world. May mga kamag-anak ka ba lahat na ba? May cousin ako from New York, but Bisaya naman siya, so nagigets na niya. Okay, correct. Mga Pinoy abroad naman ang mga viewers natin. Sobrang dami. Kaya pag may mga viewers tayo from mga OFW or mga migrants, may classmate akong, alam kong mahilig, very Korea ka. May classmate akong Korean nung high school. Korean? Yes, kasi anak ng pastor sa Siliman, sa Dumaguete. So, nasa Korea na siya ngayon. So, yun ba yun? Shout out. Ano pangalan niya? Shout out, Songyeon Lee. Diba? Songyeon Lee. Shout out, Songyeon Lee. Kung nasan ka man, Songyeon. Hello. So, a lot of people, of course, ang dami mong followers, Direct. You're one of the few directors na talagang, kumbaga, celebrity director din.
Huwag kang gumaganyan kasi totoo naman eh. Okay, sige. Diba? Totoo naman. Tayo yung followers, tayo yung viewers. And a lot of people, of course, know you as, kumbaga, director na kumbaga, ikaw yung launcher ng career. Huwag tayong direct, totoo. Sa'yo galing ang ikaw ang nagpa-usbong. Of course, syempre may Star Magic naman, and kung mga Viva, kung ano man yun. Pero sa'yo yung mga production mo yung talagang Liz Gwen. Diba? Mga Astres, mga ganyan, diba? Ang dami talaga. Pero hindi nila alam, of course, yung background mo. So, saan ka ba lumaki? Bisaya ka, yes. Diba? I'm a proud Bisdak. Pinanganak ako at lumaki ako sa Dapitan City. Dapitan, hindi yung nasa Manila. Kasi dati sa dorm, hindi ako tinanggap nila. Akala Dapitan lang sa Manila. Dapitan City kung saan na-exile ang ating bayaning si Gato Rizal for 4 years. So, yun. Nasa Zamboanga del Norte siya. Doon ako pinanganak, lumaki, nag-aral ng elementary. So, for the first 12 years of my life, doon ako nakatira. And then yung family mo nandun pa din? Well, orphan na kami. Orphan na, wala. It's okay, patay na yung parents ko. But actually, dayo lang din yung parents ko. My mother's from Catanduanes. So, Bicolana siya. And then my father's from Camiguin. It's another island in Mindanao. So, Bisaya din. And then, yun na nga, mga dayong na in love sa Dapitan City at doon nagbumuo ng pamilya. So technically actually kami lang yung nag-iisang boborol sa Dapitan City kasi yung surname ko diba very unique, very mapanghe pakinggan. pero yon, kami lang yung boborol doon. So growing up I never encountered any boborol sa Dapitan City kasi mga dayo nga yung parents ko. But may relatives naman yung tatay ko doon kasi Adaza yung apelido niya. So maraming Adaza doon. So mas yung father mo? Yes, middle name niya Adaza. Okay. So you grew up until elementary sa Dapitan, and then yes. where did you go nung high school na? Nung high school, uso kasi sa Mindanao yung tipong pag high school na pinapaaral sa ibang lugar. What? Yung mga anak nila o parang nagdo-dorm or board. Yun yung local version ng boarding house o boarding school. Ganun. So, minsan yung mga matatalino, pag pumasa sa Pisay sila nag-aaral. So, hindi na sila nagsistay sa, ako naman, sa Silliman University High School sa Dumaguete. So, I stayed in a dorm and I studied high school there for 4 years. Hindi ko rin mag-gets ba't ako pinadala doon. Kasi dati walang grade 7, grade 8, diba? So, 12 years old pa lang ako. So, 16, nasa high school ako, nag-dorm na ako, wala kaming relatives doon. But I think it was my father. Yung tatay ko kasi is a working student nung college siya. Pinag-aral niya yung sarili niya kasi nag-stock nga siya from Camiguin. So, nag-aral siya sa mga rich relatives niya na mga Adaza doon sa Dapitan. And then, nakita niya na yung mga anak nung rich relatives niya pag high school, pinapag-aral sa Silliman University High School kasi private school nga siya. So, siguro pinangarap ng tatay para sa magiging future anak niya. Kaya, ayun, maaga ako naging independent. And then, parang they were already old kasi when they got married. So, parang mga 40 ng tatay ko. So, parang maaga pa lang in-instill na sa amin na maging independent ka. So, dahil maaga kaming mamamatay. May ganun talaga. May ganun trauma ako. Ganun talaga. Totoo naman. Orphan na ako ngayon. So, yun, at such a young age, tinuruan ako maging independent. So, that's why I studied in Dumaguete for high school. 4 years. Pero do you have siblings? I have a sibling, only sister, younger than me, 6 years. So yun na nga, in actuality, parang 6 years lang din kami nag-stay together. Oh, yeah. Kasi nga, after yun nga, nung 12 ako, nag-high school na ako. So, tapos siya, grade 6 lang. 6 years old lang siya. 6 years old lang siya noon. So, you didn't grow up together technically. Yes, we didn't grow up together, but we're really close now. Kasi we only have each other now. Nasa Manila na rin siya. No, she stayed in the province. I think nagkamali yung sabi ng tatay ko nung nag-high school ako sa Dumaguete, parang maling desisyon. So, hindi na siya nagpinag-high school sa Silliman. Sa Dapitan lang siya pinag-high school. Pero doon siya nag-college and nag-PhD. So yun. And, sa Silliman? Sa Silliman. And Silliman po is, Silliman syempre maraming tayong mga viewers probably not familiar. From pero Dumaguete. Sikat ang Silliman sa, I think, literature. Yes, yung mga edit tiempo, yung mga workshops, summer workshops, doon sikat yung Silliman. And then, yun na nga, it's actually, sa Visayas at Mindanao, sikat siya. Hindi sikat talaga yan kasi yung mga prof ko ng literature, they're from Silliman. Yes. And, ayun, it's a Presbyterian university. So, parang it's the first American university here in the Philippines. When we were under the
the US. I'm not sure if tama. Sorry po. Pero I think yun. So, it was established in 1901. Specific? So, tama ba ako? Yes. Pero ang Siliman, saang part siya ng Mindanao? Hindi siya Mindanao. Sa Visayas siya. Sa Dumaguete City, sa Negros Oriental. Negros siya. Yes. So, yun. So, it's just like, kapag pupunta ka ng Siquijor na sobrang sikat ngayon, sa Dumaguete Airport ka muna. And then, sakay ka ng ferry to Siquijor. Pwede ka rin from there to Bohol, to Cebu, to Dapitan, na nandun yung pier ng Northern Mindanao. Wait. Yung sa kagaling Dapitan, malapit lang ba sa Siliman? Actually, mas malapit siya sa Dumaguete kaysa sa Zamboanga City na nasa south. As in? Yes. Parang kapag may ang tawag doon Supercat, fast ferry siya. 1.5 hour lang. Pero ngayon, dahil wala na siya, dahil hindi kumita yung Supercat, fast craft na lang, 4 hours. Na dati, ayoko pang umuwi every weekend kasi natatagalan ako sa 4 hours. Nung nasa Manila na ako, ang bilisan pala ng 4 hours. True. Parang lang yan eh. From SM Fairview hanggang Las Piñas. Yes, oo. Isang way. Yes. So yun. Doon ako nag-high school. Yun. And then saan ka nag-college? Nag-college, ayun na nga, nag-UP Diliman na ako ng college. For film? For broadcast communication. Broadcom ako eh. Sa broad ang kabatch ko si Maris Umali tsaka si Adrian Ayalin. Maris Umali! Adrian Ayalin ng TV Patrol. Yes! Yan yung mga kabatch ko, kasama ko sa yearbook. And yun na nga, kasama ko pa sa yearbook dahil si Jing Reyes, dati ng ABS-CBN. So sports ba siya? Sa news head. And si Gwen Garcia. Si Gwen Garcia? Viva Hot Babes? No, Gwen Garcia, governor ng Cebu. Oo. Pero dahil itong si Jing Reyes at si Gwen Garcia, huwag naman matanda. Parang, parang bumalik lang sila to finish their degree. Right. Because that was the time when the Governor Gwen was about to enter politics. So she had to finish her degree. And then si Miss Jing naman, I think she needed to finish it para naman ma-promote siya as ABS-CBN News head. Yes. And eventually, she got promoted. Lahat ng mga to, hindi ko alam kung factual Basta ito yung mga, mga naaalala ko. Memories ko to. Unang question ng memory ko. Okay. Ayun yan. Pero, so nag-UP ka. Bakit mo naisipan na mag-UP Broadcom? Kasi, showbiz na talaga ako, bata pa lang ako. When I was a kid, sa Dapitan City, there was only one movie house. And ang core memory ko, kahit na 4 years old or 3 years old ako, dati kasi may barker lahat ng mga movie houses eh. Like, pag may palabas, may parang rumoronda at ina-announce kung ano yung showing. Lumalabas ang edad sa mga part yun. Lumalabas ang edad sa part na yun. Pero, yun na nga, I remember kahit 4 years old ako, talagang tumatakbo ako kasi malayo yung bahay namin from the street. Yeah. Tumatakbo ako para pakinggan ko ano yung pinapalabas. And then, yun, sasabihin ko sa mga parents ko na nood tayo. So, yun yung parang first, and then yun, parang core memory siya lang bonding with parents. Yung mother ko, super funny, Nora Honor, Ate Sharon Cuneta. Tapos yung tatay ko naman, mga Shaolin, Kung Fu, Charles Western, Spaghetti Western movie. So, parang naalala ko siyang bonding experience. Wala kaming TV noon, naaalala ko eh. So, mas more of film talaga. And then, nung nagka-TV na kami, ayun na nga, mga PBA na yung gusto ng tatay. Habang ako gusto ko lang mga batibot at ABS-CBN shows. But yun yung pinaka-core memory ko na kaya mahilig ako sa film. Tapos nung nag-high school ako, since we had no relatives there, para maibsan yung homesickness, nanonood ako ng movies sa Dumaguete. Kasi wala ring TV yung dorm. So sa mga movie houses ako talaga lumaki. And then, eventually, nung 90s, naging fan ako ng Eraserheads. So, kasi idaran mo yan eh. Yun yung, hindi naman, mas matanda na sila. I mean, like, nung parang high school ka, yan yung kasikatan. Nila eh. Yes. So, nung naging fan ako ng Eraserheads, syempre, pag idol mo, tinitingnan mo kung ano yung biography nila. Doon ko nalaman na yung si Ellie pala ay isang film major sa UP. Film ba si Ellie? Sino yung librarian sciences? Film siya, kabatch niya sina Joyce Bernal. So, yun. So, nung nalaman kong film pala siya, doon ko lang nalaman na, may film pala na course. May film major pala. Hindi ko alam yun. So, tapos parang dahil na-book, yung lyrics kasi nila that time, kapag 90s ka, tapos coming from a conservative background, sobrang eye-opener ng mga lyrics. So, parang, shucks, gusto ko maka-experience ng UP. So, nag-upcut ako, and then, but that time, film was a very expensive course. Kasi walang digital. Parang quota siya eh.
non-quota siya actually. Yung talaga? Broadcom yung quota. Kaya lang, mga mayayaman lang yung kumukuha kasi yung film, ang mahal ng mga Yung negatibo. film, Hindi naman pwede ngayon na, pwedeng sa phone, pwede ka na makagawa Right, ng right, film. So alam kong hindi ko siya pwedeng kunin. So, ang ginawa kong course, actually, hindi ako pumasa sa first course ko, quota course. Ang first course ko is accountancy, business administration and accountancy kasi yung tatay ko state auditor ng COA. And that's what he really wanted for me. But Buti na lang di ka nakapasa. hindi ako pumasa. Pumasa ako sa second choice ko na Broadcom. At ayaw pa niya. Iniyakan ko yun kasi ayaw niya parang, anong gagawin mo? Anong trabaho mo after wala ka namang connection sa network? Wala namang digital, wala pa namang YouTube nun, di ba? Wala namang streaming platform. So, or local radio station or local newspaper. Well, hindi man niya nilalang, kaya lang alam niyang hindi stable, maliit yung kita. So ang yun, kailangan kong sabihin na, hindi, prilo lang po to. Prilo, oh my God. Prilo lang, Oh my ganun God. lang. Para lang payagan akong mag-UP kasi ang gusto talaga niya mag-accountancy ako sa Siliman. So yun. Pero yun na nga, ito yung sinasabi natin na hindi lahat talaga ng mga rejections is bad. Kasi pero mo ko nag-accounting ka, di wala kaming Ted Boborol. Pero I think mas stable yung income sa China. Pero yeah, so I agree with that. Kasi even when parang after college, nag-apply agad ako sa job fair and then may ABS-CBN job fair noon, nag-apply ako and then the day na tinuloy ko yung nag-take ako ng LAE sa UP, What's yung LAE? Law Aptitude Exam. Oh. So parang tama ba ako? Basta yun yung entrance exam for law. And then yung result, the day na lumabas yung result ng LAE was also the day that I got into Star Cinema. And I didn't pass LAE. So it was meant to be. Parang gano'n. Grabe! Oo. Kasi naalala ko rin si Alora when she was here. Yun din sinabi niya na parang yung first day niya sa magna-nurse, yun din yung same day na audition kay Mr. M. Mr. M. So parang mamimili ka papapili ka ng universe saan mo talaga gusto. In fairness. Diba? So I think it's always like that na parang you will be given choices. You really get to decide how your life is gonna unfold. Pero kung hindi talaga para sa'yo, kahit anong iyak mo, hindi talaga bibigay sa'yo yan. Kasi nga mas I may iba agree. pang may iba pang in store, kumbaga. Yes, I agree. Kasi kahit naman as a director, I didn't plan this. Like, I just love films. I just love showbiz. Eventually, syempre yung as a kid, showbiz, like local masa talaga, Regal Films. Ganun talaga yung mga rattle and roll, ganon. Yes. Tapos Mga Rufa Gutierrez. Yes, yung mga Rene Requestas, Yes. Dida, ganon. To be fair, ang mga viewers natin are millennials. So, alam yes, nila sila yan. Oo, yun. Alam niya yan. Yung mga Cheryl, Romnick, that's Kanino entertainment. ka? Cheryl or Shirley Fuentes? Romnick Cheryl ako. Diba? Parang ako rin naman, parang feeling ko, Cheryl Romnick. Romnick. Nung naka-work ko si Romnick sa That's Entertainment, ang dami yung mga trivia about That's Entertainment Days. Ang saya din. But anyway, yes. So, but yun, ganun talaga ako nung kid. Tapos syempre nung high school ako, nung nakapag-private school ako, ay doon ako na-introduce naman sa mga Hollywood movies. Mga The Bodyguard, mga ganun, mga Forrest Gump. Ay, pwede pala yun. Hindi, ang Hollywood films pala ay hindi necessarily action. Yun yung na-discover ko nung nagsiliman na ako kasi English yung mga classmates ko eh. So, kailangan mag-keep up, diba? So, mayayaman ba yung mga taga-Siliman? na hindi ko alata, mga mga may-ari ng mga tubuhan. Yes. Mga asyendero pala. Kala mo napaka-simple lang kasi syempre pag lumaki ka sa pelikulang Pilipino, kala mo yung mga mayayaman, yung mga malalaking alahas, so ganun. Yung mga simple lang pala yung mga totoong mayaman. Sila yung may mga ari ng mga yung ektarya ng mga sugar. Yes, uso sa Negros, yes, sa diba? Negros, mga sugar cane mills. Oo, yun. Tapos, yun yung mga relatively mga upper middle class. Yes. So, yun. So, doon pero, yun naman, dahil natuto akong, this is a funny anecdote kasi Catholic ako, and then Presbyterian kasi yung Siliman. So, hindi memorize yung prayer. Tapos, kailangan English. Nahirapan ako mga prayer. So, every time, kasi kailangan mag-pray. Oo, hindi, walang mga, mga memorize. Walang Hail Mary. Oo. So, anyway, ano ba ito? Tumagal ka na yung mga topic. Ito po talaga ang TikTok. Ganun ba? Wala talaga tayong script. Wala tayong pupuntahan. Walang edit. Walang edit. So, galingan natin. Oo. So, yun. So, medyo na yung ko, na-introduce ako sa mga Hollywood films. And then, nung nag-UP ako, na-introduce naman ako sa mga art and independent movies. Yes. So, medyo naging snobbish ako nung UP ako actually. Kasi medyo, ayoko na ito, masa, mga doon na tayo sa mga... fair, direct. Pag nag-UP talaga, merong ganong, I'm not from UP. So, pero pag merong
anong tawag nito? Stigma, I guess, or parang branding na pag UP ka galing, lalo na pag mga UP film or whatever, parang very art kami. Ayaw namin naman. Kahit yung mga pelikula, doon kami sa Love Diaz at Jerry Jet Victoria ng mga panahon yun, mga Chitoronyo. Ayaw namin ng mga masa. Pero ayun, nung nag-Star Cinema ko, balik masa ulit. But wala naman. Ngayon naman, I don't judge any parang form of entertainment. Kasi it's part of our culture. Saka And it's for part me, of how we hindi are. talaga siya dapat i-judge because every single person has their own, I guess, Preference, di ba? Mm-mm. Kahit naman kunyari ako filmmaker ako, hindi naman lahat ng filmmakers are gusto mo, di ba? Yeah, exactly. Kanya-kanya naman yan. Oo. Yan din yung natutunan ko, especially pag napupuksa ng mga reviews, yung mga projects ko. It's really more of, hindi sila yung audience ko. Yes. That's it. Hindi yun yung audience ng project na to. Yes. Importante yung audience ng project mo na entertain sa ginawa mo. Correct. And sometimes, di ba, ako nga, ang sinasabi ko lagi, yung mga ginagawa, creators like us, we have different objectives and motivations. Yes. Sometimes, ang objective mo lang talaga magpatawa. Exactly. And that's not a bad objective, right? Hindi naman kailangan magbago yung buhay ng manonood noon, di ba? At may mga taong kailangang matawa. Yes. Na napanood yung gawa mo, natawa yes. sila, na napabuti mo yung buhay nila. Yes. May mga filmmakers or writers naman ang talagang, pag napanood mo, parang feeling mo, parang, ay, gusto ko na talagang maging live my best life. Yung talaga kailangan mag-eat, pray, love na ako. Yes. Yung ganyan. Iba rin yung objective, no? Nung gumawa, no? Nung creator, no? So, I ever since I started to realize these things, mas nagiging tayo eh. Hindi ko sure kung maturity siya, but I guess it's more like acceptance. Yes. Of other people's preferences. Kaya wag po tayo magpanghusga na parang yung kapitbahay mo gusto budots. Kung gusto niyang bumudot. Yeah. Diba? Walang problema sa budots. At sample nga direct. So magbabalik po sorry, natin. hindi mo ako music video ng K-pop. Ay, sorry. Okay, sige. Wag na ilaban. But don't worry. Magbabalik po natin, mga katsaa, na pag-usapan na yung, kumbaga na foot in the door na tayo dun sa fact na nakapasok ka sa ABS-CBN to the job fair, and malalaman po natin kung paano sumakses step by the step ang isang Ted Boborol. So magbabalik po ng Think Talk Tea. Hi everyone! Thank you so much for watching. If you enjoyed this episode, please make sure to give us a like, share this video, leave a comment down below, and subscribe to our channel. So isa ka pala talagang kapamilya through and through. Yes. From pagka-graduate, no? Oo, actually more than 20 years now. Parang 25th year ko ngayon as a kapamilya. Year 2000 ka pumasok. Yes, year 2000 ako. My God, mga edad natin. Nare-reveal. Pero, I was born 2000, so wag mo akong dinadamay. So, pinanganak ka pa lang noon. So, hindi mo magigets. Hindi ko kilala si Romnick Sarmenta eh. Okay. Saka yung mga, what's that? That's entertainment? Fido Dida, what's that? Ayun, oo. So, hindi ka makaka-relate dito kasi year 2000 ka pinanganak. Yes, Pero gusto ko lang i-defend sarili ko, walang grade 7, grade 8 pa noon, unless private school ka, and then 4 years na yung high school, 4 years na yung college, kaya hindi pa ako 20, graduate na ako ng college. Or kaka-20 ko lang. Kaka-20 mo lang. Kaka-20 ko lang. Ayun. So, yun. So, I applied for ABS-CBN. I just really submitted resume sa lahat ng department. From news to magazine to interactive, lahat yun sinubmitan ko. And then kasi job fair talaga siya sa loob ng studio yung nasirang, wala nang studio yun ngayon yung sa WhatsApp na studio dati. Sorry, kala ko siya, like job fair, like mga Mega Mall, ganyan. No, nagpa-job fair ang ABS. Oo. Tapos may booth yung mga bawat department. Yes, department. Sa network talaga, doon sa building nila. Pre-internet, kasi. May internet na nun, pero hindi siya yung tipong... Doon ka magsasubmit. May Jobs DB na, pero hindi pa ganun kasikat. Yes. So, nag-submit ako, lahat yun ay hintayin mo yung tawag, right? Pero nung pagdating sa Star Cinema, ang creative manager nun is si Tammy Bejerano. So, parang sobrang magaling yun na creative manager. Taga Zamboanga City siya. Tapos taga UP Cebu din siya. So, in a way, parang nag-resonate. Siguro yung ko, right there, and then in-interview niya ako sa booth ng Star Cinema. And then that time, showbiz lang naman yung alam kung anong gusto ko. Hindi ako writer, hindi ako whatever. Basta gusto ko lang makapag-work sa entertainment industry. Kaya nga, sinabit ko lahat. And then, nung in-interview niya, ayun, I got in as creative researcher. So that was the time na lalabas yung results ng UP LAE, na hindi ako pumasa. So, dito pala ako. So, yung creative researcher is a new parang job position that time. Kasi that time, ang tawag sa
group before that was the Concept Development Group. Ang ibig sabihin ng Concept Development Group, CDG, yeah. Grupo sila ng mga writers and brainstormers that will, create concepts and pitch to the bosses kung anong gagawing pelikula. Yes. But that time, nag-experiment yung Star Cinema na why not make it a Research and Concept Development Unit or RCD. Ibig sabihin nun, yung mga ipipitch nyo, ni-research nyo muna based on real-life stories. So, parang, okay, so hindi naman ako writer, madali lang mag-research. May background naman ako sa research from my UP subjects. So yun, naging part ako ng creative researcher. Pero for some reason, siguro, hindi ko alam, nakitaan nila ako ng I don't know, potential. So, after 6 months, na-promote ako as creative assistant. So, meaning, ito na yung assistant ni Tammy. Ibig sabihin nun, you take minutes of the meetings, of all the brainstorm, the creative meetings. You attend the sessions ng mga previewing ng mga rushes, and ikaw yung nagko-collate ng mga comments ng mga producers about the rushes. Everything creative, ikaw yung assistant niya. And at the same time, hinihingi rin yung opinion mo. Parang ganon. So, eventually, that was the time when Star Cinema started venturing into doing teleseries. So, si Tammy, as the creative manager, she became... So, ang teleseryeng to ay ang OG. Hindi mo to mag-gets kasi pinanganak ka pa lang. Kakapanganak ko pa lang. Yung original Pangako Sa'yo, starring Christine and Jericho. So, yung sa ano na yun, si Tammy, dahil siya yung creative manager, siya yung naging instant head writer. So, dahil siya yung head writer, ibig sabihin nun, ako as the creative assistant, part ako ng brainstorming team. So, I write down the minutes. So, dun ko nakila, so, ang director nun si Rory Quinto, sina Jerry Sineneng, ang creative talaga namin na overhaul head is si Direk Olive Lamasan, si Inang, si Trina Diary. So that time, dun ako, kasi never naman ako nag-workshop, never ako naging part ng writing team nung college or high school. So, natutunan ko talaga kay Inang lahat paano magsulat ng script kasi based on the brainstorms. Nag-group brainstorm kami, nag-outline kami ng mga ako yung nagsusulat ng notes so I had to learn on the spot. So, yun yung ginawa ko. Ako yung tagasulat ng notes. And then, nung episode 3, ang main writer namin is director na ngayon, si Dado Dumibao. So, siya yung main writer and then supposedly, ang next in line is na Henry Kitae, na director na rin ngayon, at si Eman de la Cruz. But that time, si Henry parang inalis for Marinela, another teleserye. After yung teleserye, kasi siya yung mag-head right nun. So parang si Eman na yung next, Direct Eman de la Cruz na yung next in line. For some reason lang siguro, I think that time, parang kailangan pa ng ibang writer. Kasi nawala ng writer. And then si Direct Rory, kahit na kilala lang niya ako from Brainstorm, sabi niya, pasulat nyo kay Ted. Oh. Parang gumanon siya. So yun, sinulat ko, nagawa ko naman. Natuwa naman sila at parang natuwa naman si Dado na parang si Dado syempre yung magtutune after mong isubmit. So ang nangyari doon, naging writer ako. Naging teleserye writer ako ng Pangako Sa'yo for 2 years. Kasi ang tagal ng mga teleserye noon. For 2 years, eventually, naging tandem kami ni Michiko Yamamoto. Nakaka-start lang din doon. So kami yung tandem, kami yung nag-first draft, tapos inaayos si Dado. So, kumita ako kasi walang kita yung pelikula nun eh. Ang laki na kita ng TV pala. So, parang ko, ito ang saya. Tapos wala akong social life. I was 20 to 22. I had no social life because that time, I was doing my job as a creative assistant during working hours. And then after working hours, and even on weekends and holidays, Pangako Sa'yo naman. Because it's a job outside my work as a creative assistant for Star Cinema. Hindi, tsaka nung time na yun, sorry to cut you off there. Hindi ko alam kung uso pa rin yung hand to mouth. Kasi nung time na yun, yung mga kilala ko kasing even mga 2016, yung mga writers, tipong i-ere kami tapos sinusulat ko the night before, tapos shoot nila ng morning, tapos i-ere, alam mo yung ganon, wala talagang buhay. Wala talaga. In fairness naman sa Pangako, sa start, hindi ganon. Kasi medyo canned. Pero habang tumatagal, umaabot eh. Ganyan lagi wala talaga. Kang choice eh, umaabot. So yun, wala talagang buhay. I remember may Holy Week nun. Nag-work kami Holy Week, makakaloka. Sa Holy Week, nag-brainstorm kami sa Tomas Morato, tapos walang tao, kami lang, Red Crab lang yata yung bukas noon. So nandun kami, tapos minsan, tapos kayo ng madaling araw, nakikita mo sa, decades, hindi ko alam kung ano mga bar na nakikita mo mga ka-age mo, nagpumaparty, ikaw nagtatrabaho, so wala akong buhay for, in a way na parang na-burnout ako. And then I realized, parang mas gusto ko mag-production. So, nag-break ako, humingi ako kay Tammy ng break. Sabi ko, can I go, parang can I experience production? Mag-break lang ako sa Pangako. So, nilagay nila ako as
script continuity trainee ng dekada 70. Oh my God. Oh my God! So it Sorry, was, taas energy ko, pero Chito Ronyo yun. That was Chito Ronyo peak. And kilala sa Direk Chito talaga na very strict director. Yeah. Very, very talaga, napuksa talaga ako doon. Piolo Pascual to Pascual. Diba? Big movie siya. It's a big movie. Laulahati Bautista movie. Tapos na-train pa ako kay Direk Chito. So sobrang na parang everyday, parang nagpo-postmortem kami. Parang may galit siya lagi. so parang, so napuksa ako doon and then, pero na-realize ko, parang mas at home ako sa production. Parang gano'n. Parang mas ito yung gusto ko. Mas doon ako. But, what were you doing there? Script continuity trainee. Okay. Na eventually, dahil minsan yung mga, sa stress, minsan may mga araw na yung script ko na totoo ay hindi pwede absent or yung AD absent. May isang araw na nag-absent parehong script con at parehong AD. Tapos ako yung... ba AD nyo? Isa. Tapos may isang script continuity. Tapos biglang ako yung naging AD. Dahil ako yung next in line. Yes. Oh my God. AD ka ni Chito Ronyo? One day lang yun. Isang Mamatay, eksena. hindi ka Rally. mamatay. Ito yung eksenang si Piolo ay parang inano sa cruise. Tapos big scene. Ayun. Nakarinig naman ako ng mga ilang pagalit. Sa microphone. Isipin mo ha, ilan na lang ang tao ngayon sa production? Syempre, isip ko, okay, listening to your story, I just met him today, right? Yeah. Mukha naman kami close, pero I just met him today. But listening to your story, doon mo marirealize na parang, kaya ka magaling. Kasi kaya ka magaling kasi tinapon ka sa apoy. Opo. Di ba? Tinapon ka sa apoy. Si Inang. Chito Ronyo. Yun yung the greats of the Philippine industry. Yung start. Yeah, Direk Rory. So yun. So after nun, script con and then eventually bumalik ako sa Pangako but I was relieved as a CA. Nakita siguro di Tami, hindi pala ako pang CA. Pang production ako. And then that time sabi ko magfo-focus ako sa production. So I started from scriptcon training, naging scriptcon, naging AD. Mga movies naman to ni pero mabilis. Kasi parang by the time I was 24, AD na ako. Parang ganun yung parang Joyce Bernal naman at Lauren Jogi. Doon ko na-meet si Direk Lauren. Kasi I was the assistant director of All My Life. So, for 2 years... nag-AD ka kay Direk Lauren? Yung Christine Aga movie, All My Life. Ako yung naging AD doon. And then, Joyce Bernal, yung Till There Was You, mga... napuksa ako kasi alam lang galing akong creatives. So pag may revisions, ako yung nag-revise. But at the same time, AD ka rin or script con ka rin. So nakadepende yung schedule sa'yo. So medyo yun yung nangyari sa akin sa Till There Was You, yung sa Juday Piolo movie. Na para hinihintay ako dahil nire-revise ko pero ako rin yung AD. Pag hindi nakukudan, mapapagalitan ka rin. AD trainee pala ako that time. So after that, napuksa ako and then wala palang pera sa pelikula. Galing akong pangako sa'yo na hindi mo nagagastos kasi wala kang social life. Yung Sorry. Walang pera sa pelikula kasi... Kasi that time, ang sweldo kasi is weekly. Kukuha ka for example, 10 weeks yung kontrata. And then yung 10 weeks sa kontrata yun, ang weekly is ibig sabihin 3 shooting days. Every 3rd shooting day mo nakukuha yung weekly fee mo. Okay. May mga times, kasi that time yun yung golden age ba yun ng TV na parang ang mga artista ay sumisegue from movie to TV. Yes. So may mga time mga na... 2002-03 to, no? Yes, early 2000. So may mga time na parang yung shoot kayo ng 2 days, ang 3rd day mo next month pa. Parang ganun kasi hindi swak sa schedule ng artista. Or di kaya inaayos pa yung script. So minsan may mga wala kang kinikita. So, eventually, naubos yung savings ko. so, parang ganun yun. And then, so parang, oh my God, utang-utang ako. Kasi, syempre, I can't believe. passion talaga eh. Maliit lang yung kinikita ng script ko that time eh. And hindi ako multitasker. I think right now, kaya ng mga taong mag-multitask ng mga script con because there's already a digicam. Yeah. Madali lang magkumuha ng script. Dati kasi talagang photographic memory ba tawag na kailangang ilista mo yung continuity, kung ano yung ginagalaw. Ngayon kasi, i-video mo na lang sa phone, papakita mo lang sa artista. Ito po yung ginawa niyo. Parang gano'n. Correct. That time talagang hindi ko kaya mag-multitask. Yun talaga. Ang hanggang ngayon naman, nahihirapan ako mag-multitask. So, hindi ko man kumukuha ng ibang rackets. So, kaya ako napuksa. And at the same time, nung nag-AD na ako, malaki na naman sweldo in fairness sa pelikula. Pero, ang nangyari doon, hindi pala ako magaling na, pala akong pinapakita ng Direk Lauren. Kasi nag-learn ako on the spot. So, parang ang bilis ko naging AD. Tapos, parang, eventually, that time, mataas pa yung ego ko. Sorry, Teda. Kasi I'm sure yung mga, may nagreklamo kasi sa akin ito one time. Makausap akong prod. Sabi niya, pwede niyo po ba explain ko ano po yung mga terms? Okay. So, script continuity, script con, yun po yung
Yun, yung script continuity script supervisor. Kasi minsan kasi yung pelikula, maraming shots. Or kahit sa TV ngayon, maraming shots, di ba? Minsan may shot ito muna, tapos ito muna, tapos ito muna. So yung script continuity, siya yung magsasabi sa artista na kanina ito yung ginawa mo. So habang nagsasalita ka ng TED, yung ganyan, yung level ng kape, kung yung buhok mo ay bumagsak dito, ikaw yung magsasabi na ginanon mo yan ha. Tapos nung sinabi mo yung line na to, uminom ka ng tubig ha. Tapos kailangan umabot dito yung baso. Yung binukas. Kasi iba-ibang shots, kailangan pareho yung same yung movement and flow ng story. And then at the same time, pag may revisions on the set, kailangan mo ring i-take note kasi sa editing, ikaw yung magsabi na ni-revise na yan, ito yung sinabi. Right. So, and then yun ang script con. Yun ang script con. And then that time, may additional work pa. Because film siya, ikaw yung nagta-time, kasi yung film, isang role yun ng negatibo, parang mga ilang minutes lang. So, kailangan mong i-time kung yung eksena para kung kulang change mag or yun nga i-change mo na yung negatibo ng pelikula, and then pati yung mga distance, mga lens, mga aperture, ilista mo para alam ng DOP. Lahat yun ay ginagawa ng script con. Ngayon, medyo napa-easy yung job kasi may digital cameras na, may iPhone na. So, lahat ng mga sinasabi ko ng continuity, dinodrawing ko yan. Ngayon, pwede mo na lang i-video. Pakita sa artista, ito yung ginawa mo kanina. Ha? Kahit sa mga director, pakita mo sa DOP. And then, dahil digital na tayo, hindi na kailangan mag ng oras para sa reels. Kasi parang pwede ng kahit 20 minutes max. Kayang dire-diretso. So, parang ganun. So, yun yung script ko. So, medyo mahirap siya. Actually, tapos nung naging assistant director ko, yun yung AD, assistant yun yung AD, director. Ibig sabihin ng assistant director naman, ikaw yung assistant, syempre, ng director. So, yung director minsan nanonood lang yan sa monitor. Yung assistant director yung nasa set mismo. So, siya yung minsan nagmamotivate ng artista, siya yung tumutulong sa blocking, kung saan yung camera position, making sure yung schedule siya yung gumagawa ng schedule, siya yung parang bridge between the director and the producer. Kasi syempre, kapag may comment yung producer, hindi man lang sila makadiretso sa director, kailangan idaan mo na nila sa AD. Ganun ka bang klaseng director? Yung hindi ka makausap? Hindi ako ganun. Kasi may mga ganun director, yung tipong parang, wag mo lalapitan, wag ka magpapakita dyan. Talagang lang sila, no? Pero ngayon, feeling ko yung mas mga bata kasing director, mas chill. Chill lang. Tsaka, na-experience kasi pag na-experience mo yung mga old school, parang ayaw mong maging ganyan. Ayaw mong maging ganun. Correct. So yun, per napuksa ako as AD ng film, walang pera, tapos that time, mali naman tong thinking na to ngayon, na-realize ko kasi lahat ng art form ay dapat well compensated. But that time, parang yung Aga Christine movie to, nung nalaman, Christine? Yung All My Life. Sorry, Christine Hermosa? Yes, and Aga Mulak, All My Life. Direct Lauren to. So, tapos that time, parang utang ako, tapos nalaman ko, mas malaki pa yung sweldo ng makeup artist ni Aga sa akin. But alam kong, dapat ganun yung sweldo ng mga makeup artist. Ngayon ko lang nalaman yan. Kasi, per that time, parang ko lang, kasi, lang ako noon first AD job ko siya na, hindi na trainee. And then, syempre, nalaman ko na ito yung, tapos na-realize ko, shocks, graduate ako ng UP, tapos nasisigaw-sigawan. Pero direct nakaka-relate ako dyan. Yung tipong parang, bakit parang mas malaki pa yung TF ng kaysa sa akin? Yun. So medyo, tapos, and that time, syempre, mga mga angst ko to, na parang, lagi akong mentor ko kasi si Derek Lauren. Siya talagang big brother ko sa showbiz. But, shoutout naman tayo. Shoutout naman kay Derek Lauren. May ninong namin si Derek Lauren, of course. I do, of course. Siya yung business unit head noon. But, that time, si Derek Lauren, parang naalala ko, naalala ko noon, nung nag-shoot kami ng All My Life after the end of the shoot. Pero very Derek Lauren kasi to, hindi ko pala gets yung humor niya. Nung after yay, we survived! Ganyan. Right. So, si Derek Lauren, yay, I survived Ted. Pero naging core memory ko siya. Ang sakit! So, that time sabi ko, babalik lang. Wala namang pera ito, babalik na lang ako sa pagsusulat. Kahit na reluctant writer ako. That time, yun yung nauso yung Hero Sandara, yung SEQ. And Star Cinema plan to do parang drama series, yung SEQ Reload. And then, naghanap sila ng writer. So, yun. So, nung inoferan akong magsulat noon, umuo na ako kasi gusto ko na ng pera. Naubos na yung pera ko sa production. And then, yun na nga. Balikan ko lang na after nung nag-film school na ako, kasi yung film school ko kasi is later na nag-film school ako kay under Direct Marilu Abaya. Nung nag-film school ako, doon ko lang na-realize na tama pala si Derek Lauren. I was a bad AD. but anyway, pero syempre, naging, core memory ko yun. So, nung nagsulat umuo ako sa SEQ Reload,
writer, lo and behold, ang director, si Derek Loren. Ay! So it was a reunion, but I think that was the time na, okay, siya talaga yung magiging mentor ko sa industry na to. Pero nung time ba na, naisip mo ba na Derek Loren was gonna be the Derek Loren ngayon? That time, buti na lang nakilala ko siya na hindi pa siya the Derek Loren. Kasi at least, hindi ako intimidated. Right. Because that time when we were doing All My Life, that was the time when he was the juror of SEQ. Doon siya naging larger than life talaga kasi naging TV character na siya. Siya yung Simon Cowell doon sa mga... Although si Simon Cowell pala ngayon mabait na, so hindi na magigit sa mga Gen Z. Pero dati kasi si Simon Cowell yung strict judge. So siya yung ganoon sa SEQ. So nakilala ko siya prior to that. So hindi ako na-intimidate kasi after that alam ko marami nang na-intimidate sa kanya. Yeah. So yun. And of course PBB. Yeah, PBB. Tapos naging PBB siya. But eventually doon, nung naging... So dapat writer lang ako noon. Reluctant writer ako. Yung head writer namin na napuksa ang love life. Hindi siya maka-perform. Yung parang, nag-sorry naman siya. Yung parang, I need to let go of this job. Because, actually, lahat ng mga to, napasok, agaw ko naging head writer, biglang ako naging head writer. Agad-agad. Kasi, hindi na magawa. Actually, kita man yung mga AD ko, ang original AD nung Derek Loren ay si Ricky Rivero, na rest in peace. Tapos biglang kailangan niyang i-give up kasi may teleserye siya. Yung artista dati nung Media Kids. Diba? Pero ano na siya ngayon, naging AD siya. He had to give up the AD job. So ako rin biglang from script ko naging AD. Mabilis yung ano ko. For some reason, ang na-realize ko, basta kung anong nandun, itapon sa'yo, go lang. Oo, so yun. So, naging head writer ako ng SQ Load to make the long... Ang haba ng director journey ko. Kasi nga, we wanna yeah, kasi I had no connections. I really had to work from the bottom to the top. So nang naging head writer na ako ng SQ Reload, that was the time na si Derek Loren, so okay na kami Derek Loren. Mentor ko na siya. But that was the time when Derek Loren was like parang nakitaan na ng management na, he can be a boss. He can be a business unit head. So, ito yung first, I was a big fan of Survivor and Amazing Race. I'm a big fan of reality shows. That was my escape from drama and narrative, ironically. But that time, si Derek Loren pala, parang pinagawa siya ng isang reality show na first time na parang in a way, hindi ko alam kung parang audition niya yun para ibigay sa kanya yung PBB. Parang ganon, if he can do it. So, ang nangyari doon is Cupids. It was a love team search. Yes, I know that. So, it's a love team search. Ako yung, hindi pa namin alam yung term na chief story editor pala tawag, mga story producer pala. Ang term pala, ako yung head writer noon. Yes. So, ako yung naging head writer ng SEQ Reload. Ang director noon ay si John Ilagan. He's the husband of Veronique Corpus of Viva. And then ang assistant director niya ay si Val Del Rosario na boss na ngayon ng Viva. Viva 1, anak ni Boss Vic. And then doon ko siya nakilala. Kaya sinet up ko lang kasi yun yung dahilan kung bakit nag-Viva ako. I had Viva connections. And then after that, si Miss Maru kasama ko doon. And then I had to form a team. Tinawagan ko, kaya ngayon talagang binabalik ko sa kanya kasi big boss na siya ngayon sa ABS eh. So I had to form a team. So ang ginawa ko sa Cupids, that time, uso pa ang PEX, Pinoy Exchange. Oh my God, Reddit siya nung panahong yun. Hindi na ito magigat sa mga, Reddit siya nung panahong yun. So, ang daming mga categories sa PEX. So, may parang TV and internet. So, may isang, sa TV, may parang real survivor thread. And then sa survivor thread, may parang fantasy game. So, naglalaro ko ng fantasy game ng survivor sa mga kapwa survivor fans. And then, eventually, yung isang kalaro ko, nalaman ko, fudge, kilala ko in person. Orgmate ko sa UP dati. 2 years younger siya. Orgmate ko sa UP. And then super fan din ng Survivor. So siya si Marcos Vinoya, na boss na ngayon ng ABS. Si Marcos, okay. Alam ko that time, nagsi-CDG siya kay Sir Enrico, pero umalis sa ABS. Sabi ko, super fan. Reality show to. So kinuha ko si Marcos. Kung Mark, pwede ka bang magsulat for our reality show sa Cupids? So yun doon nag-start si Marcos sa reality na eventually ngayon, big boss na ng PBB collab, diba? Yes. Parang ganun. So pag talagang wala akong pera, babalikan ko talaga siya. Babalik ko talaga siya kaya reality din sa Cupids, ganun. So kasama ko doon si Derek Adolf Alex. Yes, Adolf! And then si Yam Tanangco. Yam Tanangco, yun. So anong nangyari doon, naitawid yung Cupids, and then at the same time, naitawid yung Cupids, binigay kay Derek Loren yung Big Brother. Pero, yun yung time na parang, ano ba talaga ako, pelikula, or TV, or reality. Kasi that time, pag, elitista kapag galing kang Star Cinema parang snobbish na pelikula talaga ako, o film ako, hindi ako, dati kasi di ba yung TV, Hindi katulad ngayon na hindi, ang mga magaganda pa mga series. Yes. So, parang hindi, pelikula talaga ako. So, nung nag-PBB, umalis ulit ako sa PBB. Bumalik ako sa Star Cinema kasi gusto ko talaga pelikula. Okay. So, kaya wala ako sa season 1 ng PBB. Kasi I think ang ginawa ko noon is,
God. The Lucky Ones. Yung Heroes Andara, Pokwang Eugene Domingo with Derek Wenderamas. Nagsulat ako noon. And then mga My Big Love, mga ganon. But bumalik ko sa PBB after noon, PBB ulit. Pero kahit PBB ako ng story editor, as a story editor pala. Story editor is parang yun yung... parang head writer slash editor slash director. Parang lahat na. Kasi kayo yung nanonood talaga sa kung anong ganap sa loob ng bahay. Correct. So, Celebrity Edition 1, yung kina Bianjo, yung Teen Edition, yung kay Kim Chu, yung Wendy Valdez season. So ako, story editor ako doon. And then yung kay Yeng, yung Pinoy Dream Academy. And then after that, hindi, pelikula talaga gusto ko. So that time narinig ko yung Star Cinema, audition. Parang may sila ng parang they wanted scholars for si Direk Marilu Diaz-Abaya, our national artist, sa the film school before, sa Antipolo. And then yung Star, magpapascholar ng 10 kapamilyas na either assistant directors or writers or whatever na pwede nilang pondohan nila 2 years worth of film education under Direk Marilu. And then after that, they will become directors. So, again, wala akong loyalty talaga. Nag-go na naman ako doon. Bumalik na naman ako sa Star Cinema. And then, fortunately, nakuha ako as one of the 10 scholars. So, nagbabay ulit ako kay Derek Loren. I'm really thankful na understand naman niya. For 2 years, kasi hindi ako multitasker, I didn't work. I was just studying kasi ang laki ng kinita ko sa PBB, in fairness. So I was just studying for 2 years. Naubos again yung savings. Yes. And then, ayun na nga, after 2 years, wala namang nangyari after kasi parang 10 kami. Ang binigyan ng priority, syempre, yung iba. Hindi ko alam bakit. Hindi ko na alam. Hindi, basta parang may pelikula 5. It's a horror film by Star Cinema. Yung mga classmates ko yon, yung mga nandun. Direct, babalikan natin yan. Daldal ko, no? I'm sure our viewers are sobrang shocks, ganun pala. First time kasi ang dami ko na na-interview ng mga producer, director dito. Pero ganito, first time yung ganito ka-detalye, yung pag-success. So ngayon, tapos after nag-aral ka na ng pelikula under Direk Marilu, ano naman yung journey mo sa paggawa ng pelikula at pag-direct ng mga teleserye sa pagbabalik po ng Think Talk TV. Hello mga katsaa! Maraming salamat sa panonood. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, siguraduhin mag-like, i-share at mag-comment sa baba. At kung gusto niyo pang mapanood or mapakinggan ng mga iba naming episodes, please subscribe. Ang makulay ng journey mo as a director. I think as a director myself and production person na marami tayong common friends sa industriya, nakaka-inspire siya kasi parang feeling ko, lalo na sa mga sa show. Kunyari, mahilig kayo sa showbiz, di ba? Yes. Hindi nila alam yung mga hindi nila alam yun eh. Oo. Like for example ngayon, Ted Boborol ka na, di ba? The Ted Boborol. Hindi naman nila naisip yung mga time na naubusan ka na ng pera, yung tipong hindi ka natutulog. Bago po kasi, alam nyo guys, bago naman mapunta dyan sa rurok yung mga tao, a lot of them have had to make sacrifices for 25 years. Of course. Diba? Of course. I think, di ko sure kung nakwento ko to before sa Think Talk Tea, but I think I've talked about it on other platforms or posts. Natutulog ako sa sahig ng editing eh. I experienced that too. Diba? I experienced that too. Tapos sabi, opisina mo, hindi naman siya bahay. Maliligo kasi yung sa sink. Yung ganyan lang, diba? Tapos, ganun po siya. Bago ka mabigyan na, hindi naman sinasabi na you have to go through that. It's not really, hindi naman siya kailangan. Tsaka parang ayaw na ng mga Gen Z na mga Ayaw ng mga Gen Z. Ayaw ng mga Gen Z. Lumabas yung edad mo. Sorry, 2000 ka pala, Gen Z ka pala. Gen Z ako. Gen Z ako kahit alam ko yung SCQ. Bumoto tayo kay Hiro-san. So parang, I mean, before he became the director of Amanse, diba? Or the creative manager, producer, ano siya, natalakan ka ng maraming tao. Yes. I'm sure. Na-stress ako, napanot ako, lahat pinaiyak ka, alam mo yun. Malamang nasuntok ka. Kasi ako minsan gusto ko, bawal naman, pero bawal. I'm That sure. time, uso yung mga tinatapunan ng script. Pero or di kaya mga director na nagtatapon ng script or mga nagbabalibag ng mga monoblock. Pero thankfully naman, hindi ko na-experience yun sa mga naging director ko. Uso talaga yun nung araw. Uso nung araw eh. Yung kunya may hawak yung director, kung ano yung hawak niya, babato na lang talaga nila. Yes. Totoo po yun hindi siya parang joke lang ha, totoo. Parang that time, although mali pa rin yung thinking ko that time, sabi ko okay lang ako verbal talak, wag lang physical talak. Pag physical talagang resign ako. Right. Parang ganon. So, pero so ngayon, Direk, you are
not just a director, but you are parang working as a creative producer. Yeah. Kasi ang nangyari dyan talaga, so yun na nga, nag-film school ako. After film school, wala namang binigay na director job. Kasi syempre, ang dami namin. So hindi ako yung na-prioritize. Right. Ang binigay sa akin is magsulat. Kaya nga ako, nag-film school ako for 2 years, tapos magsusulat. Yeah. So ang nangyari, bumalik ako sa PBB, nag-double up ulit ako kasi kailangan ko ulit ng pera after 2 years. Kay Melay. Sobrang successful yung Melay edition. Ang nangyari sa Melay edition, ito yung tsaa. That time, yung isang network na competition network, yung talagang reality show sila ay made by their news and current affairs. So wala pa talaga silang parang yung sa TV Pro na gumagawa ng parang reality show. So actually hindi nila to So may parang investor or something like that na parang or mga creatives na parang they were presenting themselves na parang parang inawililipat sila sa kabilang network. Tapos kailangan nila ng mga tao syempre. So kailangan nila ng mga tao syempre. So ang nangyayari doon itong mga yung Tsaa. Hindi, pass is pass naman na kasi friends sa lahat. Pass is pass! Maliit lang yung industry. Pero that time talaga, may mga piratahan na nangyari. Mga from PBB na kailangang ipirata para lumipat ng ibang network at magtayo ng sariling show doon. So, and what was this show? So ang nangyayari doon is, hindi man siya about the other network. It's about the people from PBB who in a way, parang did not tell the bosses that they're going to be presenting, to transfer. So, ang nangyayari ay mga malalaking tao na to, malalaki ng possessions sa reality department ng ABS. So, ayoko lang mag-mention ng names, but eventually, isa ako sa mga maayos naman yung deal. Isa ako sa mga meeting nila. Nag-meeting sa Tomas Morato area. Nilapitan ako na parang, anong tawag nito? Parang sinabi sa akin na parang, we know you want to become a director. Anong tawag nito? If you join us in the other network, you will be a director right away and then times 2 yung sweldo mo sa kinikita mo sa PBB. Parang ganon. So yun yung and then that time, pero alam ko naman that it's part of the trade. So kumbaga wala namang nangyaring sulutan or whatever. Wala namang ganon. Kumbaga I think mas more of personal lang siguro yung betrayal na naramdaman nung nina Direk Lauren at ng mga boss that time kasi inalagaan nila yung mga taong to Parang sila yung favorite child, diba? Pero lumipat pala. So, ang nangyari doon, ako naman actually, wala naman akong loyalty chat. Kasi that time lang talaga, kung nauna lang sila nagsabi noon, edi go ako. Kaya lang, that time kasi, bago nila ako inoferan, si Direk Lauren, from being the business unit head of PBB, inassign na siya to do like dramas. Like, mga Precious Hearts romances, mga, kumbaga mag-produce ka na ng drama, hindi lang reality show. And he needed a creative manager. Kasi, at ako lang yung kilala niya na galing sa creatives. Right. So parang he said na parang pwede bang mag-creative? Alam kong ayaw mo na magsulat, pero pwede bang ikaw muna yung creative manager sa mga shows na to? And then eventually, I am going to do this youth-oriented show starring the housemates of yung kina James Reid. Good Vibes ang tawag ng show. You can train under me. After that, ibibigay ko na yung mga future episodes sa'yo. Ikaw na yung magde-direct nun. Right. Nauna lang talaga si Direk Lauren. May palabra de honor din naman ako. Pero mukha din akong peka. sabi ko, kung nauna lang kayo, edi go na ako dito. Kaya lang nauna na akong umuo kay Direk Lauren. Syempre, mentor ko yun. Parang ganon. So nagtumanggi ako. But eventually, they got other producers. Producers. So that was the time na medyo na-betray sina Miss Linggit, sina Direk Lauren, sa ibang mga tao na bakit ganon? Pagalitan ba ako? Ba't hindi mo sinabi na pinipirata ka pala? Direk, kaya nga pinirata. Hindi sasabihin. pero dahil doon, nagkaroon na ngayon ng contracts yung mga story editors. Wait, you mean you never had a contract before? Per project lang. Pero yung talagang 1 or 2 year, wala akong contract ng mga before. So ngayon meron na? Meron na. So dahil doon, nagsimula yung, okay, you have to sign a contract. And then after that, so after nun, I did my share of I did my share. I was the creative manager of Precious Hearts Romances, of the soaps. But before, ang tagal nung na-produce ko kay Direk Lauren na youth-oriented show. So kasi parang ang dami niyang ginagawa na So may isang primetime na liserye noon ang tawag sa kanya Precious Hearts Romances, Christine. So Christine Reyes, Sancho Magudo, Denise Laurel, Rafael Rosel, Martha Cecilia siya na
sobrang ang daming following. So primetime soap siya. Ang director niya ay si Derek Rory Quintos. And then si Derek Rory Quintos nagka-dengue. Okay. So ako yung creative manager doon. So nung nagka-dengue si Derek Rory, wala sa akong director. Siyempre ang gusto ng Derek Rory yung mga kilala niyang director, si Derek Cathy Garcia Molina, si Derek May Cruz. And that time may ginagawang pelikula sa Star Cinema. So wala sa makuha. And then kaya ko i-mention si Derek Rory kasi remember nung pangako sa'yo that was 10 years ago, Yes. siya yung nagsabing, pasulatin si Ted. Dito, si Derek Rory din. Padirekin niyo si Ted. Oh. And we're not even that close. Hindi kami yung parang buddies. So sobrang, kaya hanggang ngayon, ang laki talaga ng yung utang na loob ko kay Derek Rory. Pag nagkikita kami, I make it a point to really say thank you. Ayun, sabi niya, sige si Ted. That time 50-50 pa ako kasi every after season ng PBB, out of country kami. Japan dapat that time. Tapos biglang hindi ako makapag-Japan kasi nga kailangan kong maging second unit director. Pero dahil doon, nagustuhan nila yung work ko sa Derek Rory. Siyempre, yun naman yung time na nagko-comment. Iiyak ka na naman pag nagko-comment kung paano ka nagde-direct. Pero kahit na nasa ospital siya, pero natututo ka eh. And then eventually, nauna siya kaysa doon sa Good Vibes. So eventually naging director ako ng Christine. Matagal-tagal din yun hanggang nakabalik si Derek Rory from recovery niya from dengue. And then Good Vibes ako. And then eventually, yun na yung start ng mga director ako ng mga teleserye. Yes. But that time, as a director ng teleserye, hindi ako yung first unit. Kumbaga, second unit director ako, may first unit talaga. Tapos, explain natin sa teleserye kasi, or sa mga soap operas, ang daming directors. Hindi siya parang pelikula na isang director. Kasi maraming nangyayaring sabay-sabay eh. So, ang ano dyan is usually may isang main unit director. Siya yung nagte-template, nagtotono kung ano yung camera style, kung paano yung acting, whatever, kung paano yung takbo ng story. And then may mga second unit directors or backpack directors na all they have to do is direct, but at the same time, you cannot direct i-direct mo siya na sariling style mo. You have to follow the template, the tone. Kasi ganoon naman sa US eh. Kahit sa mga Friends, iba-iba yung director pero hindi mo nahahalata kasi naset na ng yung pilot director yung tone, kung paano yung direction, kung paano yung style. So yun ganoon ako. Second unit directors ako for a lot. Kaya pag napansin nyo sa IMDb ko, parang ang dami kong ginawa. Pero actually, hindi naman ako yung main unit directors talaga doon. Ang first soap na ako yung main unit director is Angelito Batang Ama, which is JM De Guzman. So after he was launched as a parang love trio nila ni Enrique sa Mula sa Puso, bigla siya na remake, bigla siyang binigyan ng main lead ng Angelito Batang Ama. So that was my first show as a main unit director and I was proud of that show kasi sobrang nakabukto eh, na hindi pinlano. Or tapos na kami, tapos biglang book 2 kasi nagustuhan ng management at nagustuhan ng fans. And even until now, I get messages from people who's watching it on Jeepney Channel and on YouTube na tinatanong sa akin na saan na yung book 2 kasi minsan hindi na-release yung book 2 eh. Nasa yung book 2? Nasa Jeepney Channel Ibang yata. platform. Ibang platform. Okay. Mga YouTube lang. So nakakatanggap pa rin ako ng message sa kanya. So yun yung first teleserye director as a main unit. Oo. Pero tapos after nyan, Analiza, biglang nag-Analiza yung next ko na main unit ulit ako. And then sobrang napasikat ko syempre. Kaya paano, hindi naman ako lang. Marami kaming sobrang sumikat yung Analiza. Ang tagal din natapos. Na-launch yung career ni Blythe, ni Andrea Brillantes, ni Kaylin Alcantara. Kaylin ba yun? Siya yung main villain ni Analiza doon. Before siya mag-GMA. Tapos sina Kay Abad, sina Patrick Garcia, sina Carlo Aquino, Sanjo Marudo. Sobrang hit siya that time, especially sa mga twins. So, yun. So, I had to do all that before Star Cinema noticed me again and offered me my first film. Which was Just the Way You Are ng Liz Ken. Ng Liza Soberano, Enrique Hill. So, parang launching movie ng Liz Ken. So, yun. So, that was my first movie. And then, yun, tuloy-tuloy na. Kaya na, ano pa lang, before natin isa-isahin yung mga, at least yung mga recent mo. Yes. Siyempre, baka yung ibang mga viewers natin hindi na familiar, di ba? Paano ka nagka-transition from, kunyari, ito, pelikula, mag-direct ako ng pelikula, sa mag-direct ako ng teleserye, sa mag-direct ako ng reality. Paano mo? Mahirap siya. No? Kaya nung pelikula ko, mahirap kasi may formula yung TV eh. TV is a close-up medium. TV is parang radyo nung panahong yon, di ba? Una, kailangan close-up kasi minsan ang liit ng TV screen or di kaya hindi klaro yung mga signal. Pangalawa, when people watch the TV shows before, dahil
dahil scheduled viewing siya hindi siya katulad ngayon na you can watch it in your own pace and own time, 'di ba? So minsan may ginagawa yung mga depende rin sa time slot So minsan pag panghapon like Angelito, minsan ng mga nanonood niyan, mga nanay or mga kasambahay na may ginagawa, naglalaba, nagluluto, may inaalagaan, nagpaplansya. So kailangang in a way larger than life din yung acting because kailangang magulat sila. Bakit may sumigaw? Kasi minsan nanonood lang sila habang naglalaba. May mga ganong formula siya. Pag pang umaga, like be careful, chill lang. Kasi start pa lang ng araw. Hindi ka pwedeng mamuksa dyan. Saka nag-iiyak ba? Siguro hindi pwede. Relax lang muna yan. Hindi pa nag-lunch yung mga tao. Ganon. Guys, alam nyo na ha. May template pala kung anong oras siya pinapaano. Pero pag prime time, anong template? Pag prime time, kalmado na. Parang pelikula na yung mga yan. Pero pag late night, pwede nang mag-sexy-sexy. Kasi, kasi wala lang mga bata. Kaya nga yung mga Precious Hearts namin, yung mga Christine, medyo sensual, dun pinapalabas. Yung mga edgy, mga late night prime time siya. Right. Kasi yun yung mga tipong matutulog na lang. Dapat hindi masyadong stressful pag late night prime time. Kaya minsan di ba mga K-drama yung pinapalabas. Kasi yan yung mga tipong bago matulog, ayaw naman ng ma-stress. Yes, totoo naman. Parang ganun na. Ba't may umiiyak? Okay na ako. Yun. So, ganun yun. So, yun yung so medyo nahirapan ako nung transitioning into film kasi film is a big screen. So, at saka film is sometimes you have to use the film language, a visual storytelling. Yes. You don't have to like say anything, right? So parang ganun kasi you're assuming na ang mga nanonood naman nito, ang focus lang nila ay yung sine kasi nga nakaupo nga sa sine, wala silang ibang So yun, I had to really parang unlearn the things I learned from like all 4 years of directing TV series. Right. Sa mga film projects ko. But of course in Star Cinema, may formula din sila sa mga rom-com nila. So you also have to follow it. Pagdating naman sa reality show, ang natutunan ko talaga is basically to make it as authentic as possible. Sometimes, mas nag-work pag raw lang. As someone from reality, promise, that's the only way you can survive this shit. Yeah. Kasi ang hirap na nga nung lahat ng tao na pinapanood ka, tapos fake ka pa. Yes. Ano to? Di ba mababaliw ka talaga? Kaya nga well-loved ka sa I Do. Well-loved kayo ni Jimmy. Dahil kayo yung mga nagpapakatotoo doon at nakikita lang yung authenticity ninyo. Right. Pero hindi kasi kahit ngayon, pag kunyari sasali ka sa mga PBB or whatever, ano pa rin may makikita ka pa rin na, yes. Nagpapadiscover. Exactly. But ngayon, challenge na yun sa mga creators. Yun kasi, for me, dati kasi parang, hindi kasi kayo na ayos yung casting, di ba? Parang chu-chu-chu, casting yung inaano. Pero ngayon, hindi mo na sila, in the age of social media na lahat tayo curated yung lives natin at nabubuhay na yung mga Gen Z na parang may video yung sarili. Hindi mo na talaga kung bakit sila curated. At kung fan ka ng show, nakikita mo na kung anong nag-work Yes. Love team, sacrifice, di ba? Parang alam mo na. So, hindi mo yun sa kanila. They want to win So, they will play the game. Right. Now, it's a challenge sa creators kung paano mo sila mapupuksa, ma-strip off yung lahat ng mga front nila. Right. Yun na yung challenge. Hindi mo na pwedeng isisi sa mga to. Kasi they're students of the game. Yes. Yun. But of course, maganda pa rin yung kaya minsan before sa PBB, di ba, batch mo si na Princess? Yes. Yung batch na Mela. Sa Aidu po, sa Aidu. Na double up din na Mela. The Princess, yes. Yeah. Ang inahanap namin ni Derek Lauren din minsan nagkakas kami ng mga from abroad kasi yun yung mga hindi nakakapanood, hindi addict sa PBB. Wala silang idea kung anong pinapasok na, like si Tom Rodriguez, yung mga ganon, sina Yuri, Princess. Minsan doon ka nakakakuha din ng authentic characters kasi parang wala silang idea. Yeah. So kasi yung iba kasi pag dito na parang medyo studied na yung galaw. Minsan kasi yung reality, 'di ba, parang kailangan din may water cooler moment and those characters are needed. Ibig sabihin ng water cooler moment, sa office kasi, pag nagsisnacks, magmimerienda kayo, pupunta kayo sa pantry, di ba? May water cooler doon. Kukuha ka ng tubig. Tapos yun, napanood mo ba yung gagaanuhan kayo. Or napanood mo ba yung show na yun? Yun yung tinatawag na water cooler moments. And reality shows need that. Na I think na ginawa na yung formula sa mga vlogs, right? Yung mga tipong kailangan may clickbait, kailangan may pag-usapan. Yes, or else parang ba't natin pinapanood to? Ba't natin pinapanood to? Exactly, ba't natin pinapanood? So ngayon, of course, I'm sure marami tayong viewers dito na mga bata din who probably know you
more from for example, ako kasi, syempre, matagal na kitang naririnig, like Ted Boboral, given naman yun, pero feeling ko, sobrang na-highlight ka as a director, itong mga recently, like with I Want and Viva One. Parang, from the, may tawag sa'yo, may moniker ka eh. Anong moniker mo? Parang youth-oriented, parang youth something drama, which is like, ako for me, ano yun eh, goal ko talaga siya. Magagawa ng parang high school, something. Ano ko siya, pangarap ko siya. Kasi fanfic writer ako before. I used to write fanfictions a lot. Before Wattpad era to This is like, ayan, lumalabas sa edad mo. Hindi na Wattpad era. As in, Tumblr. Like, before Tumblr, wingling.net, LiveJournal, Blogspot, AO3, Blogspot, ganyan. So, doon ako nagsusulat before. So, syempre, pag fanfiction yan, yung mga characters mo, high school, di ba, based on the drama. So, it's always been my dream to create a series or, kasi I grew up, but magkakaalaman, but I grew up watching, for example, the likes of like Meteor Garden, Dawson's Creek. Yeah! Thesis ko ang Dawson's Creek. Oh my God! Yeah. I love Dawson's Creek! Constructing Dawson's Creek, yun yung thesis ko sa UP. Gets mo? Now I know where you're coming from. Because you're a Dawson's Creek thesis person. But sa mga, I'm a fan of Kevin Williamson. Talaga? Okay, that's why. You're the Kevin Williamson of the Philippines. Hindi naman. Di ba hindi? Di ba yung mga, isa sa ako naman, syempre, more on Asian kasi ako. May mga producers din na talaga for Asian na, kunya sa Taiwan, siya yung gumawa ng lahat ng mga, yung mga parang, mga pang bagets, yung ganyan. So parang, pag sinabi mong gawayan, for example, yung mga Winter Sonata, alam mo yun, yung apat yun di ba? Winter, Spring, Summer, Fall, isa lang creator niyan. So parang siya yan. Siya yung showrunner. Siya yung showrunner niyan. So parang feeling ko, sa Philippines, ikaw yung atake mo yung ganyan, yung mga, Amanse, ang mutya ng Section E. He's into her. Hindi. Reina Espana. Zoomers. Na-creative producer ako. Ang Reina Espana. Vincent Catan James, mga ganun. Actually, si Love at First Spike. Si Direk yun. Direk Ivan yun. Pero ikaw rin yung creative producer. Diba? So parang kumbaga meron ka pa rin say sa mga ganyan. And I think sobrang strength mo yun as a creative to ilan, hindi ka naman high school. Feeling ko nga hindi ako hindi ako nag-mature. Baka yun ang ibig sabihin nun. Pero gets mo, kasi it takes a lot of talent na, kunya, ilang taong ka na, di ba? Hindi ka naman, hindi ka naman Gen Z or hindi ka naman baget. Pero, ano ka, parang nalalabas mo yung kilig, nalalabas mo. And sa pagbabalik po natin, yan ang pag-uusapan natin. Particularly, ang Amanse, Ghosting, of course, Sparks Camp, and of course, Love at First Spike, and kung ano pa yung mga trending na mga shows ngayon ni Direk. Sige, pag-usapan natin yan. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa aming mga chikahan? Kung kayo po ay natutuwa sa episode namin, please help us in spreading the word. Please like this video, share this video, mag-comment po kayo sa baba, at paniguraduhin mag-subscribe sa Think Talk Tea. Thank you! In preparation for this, kaya talaga kita naisip invite dito kasi diba na alam mo naman na friend ko si Direk Ivan. Yes. Nung pinanood ko yung Love at First Spike, kasi hindi kasi ako yung target market, diba? Yes. Pero Gen Z po ako, pero diba? Pero asawa na ako, 10 taon na kaming kasal, mga ganyan. Naglalaro ka siguro ng volleyball. So parang when I watch it, I was so surprised. Kasi syempre, may notion ka na pag nanood ka ng teleserye na parang, baka pick-pack. Alam mo, pick-pack po yung parang 3-cam setup, pack, ganyan. Ang atake nyo ngayon sa mga palabas nyo, very pelikula. Yes. Like, very pelikula. I was so surprised. And then, so I also watched Amanse, first episode. Which is just last night. And I was like, puta, kaya to hit. Ang husay nung Ashtin. Yes. Sobrang natural. Yes. Is that the reason why she was cast? Yes. Boss Vic really fought for her. Actually, there were two, may mga nag-audition, may mga picks yung ibang VAA to be JJ. But Ashtin really nailed her audition. And then, nung na-recommend ko kay Boss Vic, may parang, sila kung sino talaga, but Boss Vic fought for her. Wow. So, and yun na nga, sinabi ko rin naman na, siya talaga yung nakikita kong JJ. And the reason, siguro yung hindi lang alam ng mga tao is, maybe she got the role because she's good in the audition, but no, she worked hard for it. Meaning, she
she was already an actress since 2016. Ilan taon lang siya nun? So 25, 26 siya ngayon eh. So mga 16 years old. Oo, ganun. So in other words, to be able to get that role, she had years of hard work, of rejected diba? Parang rejections. Nagpipa pa nga yan. Yeah, nagpipa pa yan. Diba? Naglits pa siya. So, in other words, nahasa siya. Na-hone siya. Hindi inabot na parang ganyan hindi lang. inabot na parang ganon. Kaya nag-resonate ako sa kanya kasi ganon din ako eh. I also worked hard for this. So that's why it was really a joy working with her kasi alam niyang blessing ito. Alam niyang hindi to binigay sa kanya on a silver platter. I love Ashley. Is she nice? She's nice. I would love to meet her. Yeah. Kasi I didn't really care. Kasi syempre, hindi naman ako nagla-love team, di ba? And it's super trending yung show. Like, super trending siya. But when I watched her, I was like, very rare. Sorry. Sorry sa mga ibang artista, pero very rare ka na kasi makita ng ganong klaseng natural. Yung parang, dinirect ba talaga to? Kasi parang, yung bawat bato niya, yung hinga niya, yung parang, pero, I mean, siguro, the reason din, syempre sikat din yung, what? Was it a book? A Wattpad? Wattpad. Sikat din yung Wattpad. So, meron na rin talagang, built-in audience. May audience na. Nakatulong din naman yun. Pero make or break kasi siya, di ba? Yes. Kasi pwede kasing pag sobrang pangit ng casting, tapos awayin ka rin nila. Yes. Saka kung hindi na-follow yung nasa book, aawayan ka din. Kung binago yung kwento, may mga ganun eh, mga na-disappoint yung mga fans eh. Wala ka namang binago. Well, syempre, di ba, iba naman yung, iba yung form ng literature, iba yung visual medium, iba yung literature, right? Sa literature, ilang chapters yan, mga 135 chapters, tapos kailangan mo isiksik into like 16 episodes na parang 45 minutes each lang. Syempre sa book, tayo ang director pag binabasa natin. Yes. Iba yung na-visualize natin, kumbaga yung thoughts ng characters na narinig mo, tapos ito yung na-imagine mo na magpo-portray. So gets ko yung gano'n, kasi nakapag-adaptation ako before yung Just the Way You Are adaptation yun, yung itong Rain in España adaptation. Justin, Patrick, May, Kat, James, Vince. Sorry. Ano nga? yung Vincent, Kat, and James, pero online na. Yeah, online yun na meme, yung Just the Way You Are, Wattpad yun na The Bet, and then yung The Rain in España, Wattpad din. Yes, so, yes. medyo itong nung pumasok ko sa Amance, more of alam ko na yung parang, kahit pa paano, gets ko na yung formula. And yun naman yung nagugustuhan ko rin sa Viva. Alam nila na ayaw ng audience baguhin yung kwento. So minsan kasi, di ba, minsan pag nagsusulat ka kasi ng Wattpad, per chapter yung pagsusulat eh. Hindi naman yun sinusulat ng mga writers na parang alam na nila yung ano mangyayari. Yes, so yes. minsan, kapag ilang chapters, ay parang parang hindi katulad, parang umiba yung kasi bakit napunta dito? Marami kang mga tanong na iba, ganun yung tinatanong mo pag visual medium. So, ang maganda sa Viva, wag nating baguhin. Ano na, As is where is? As is where is. Pero of course, may mga limitations. Yeah. Minsan sa budget, minsan sa, hindi mo naman nako-cover lahat kasi nga mahaba yung sa book. So ako as a director, ang inaano ko lang is yung spirit, kumbaga yung soul ng eksena, na-capture ba niya? It may not be the same, pero kung ano yung feeling mo nung binasa mo yun or anong at least nakuha. Pero direct for Amance particularly, syempre, hindi man ako, tambay din naman tayo sa social media at nakikita rin natin yung meron ding, syempre may love team. Yes. Parang dalawang love team kasi siya, Ash diba? Bin and Ash Dress. Tapos parang medyo nag-aaway. Parang may, paano? How do you, kasi syempre kahit paano, I'm sure natatag ka at one point. Yes. How do you navigate that? Mahirap. Minsan ako yung nababash. Ba't ka nababash? Kasi minsan akala nila pinapaboran ko yung isa. Tapos minsan naman akala nila nagsishade ako sa isa. Kasi minsan parang may naalala ko, nag-tweet ako na parang tigilan nyo yung katoksikan nyo. Magkaibigan silang lahat sa set. Yung parang ganun. So parang ini-invalidate ko yung feeling sila. May mga ganun eh. So hindi ko yan alam talaga. May mga ganun pala. So kasi first time kong maano na sobrang rabid yung mga fans. But ako naman, dahil sa experience ko sa teleserye, yung minsan kasi doon na yung mga relationships pag pinagpipit na, yung mga supposedly rivals. Doon na yung relationship eh, kasi parang may mga nagsususol din eh, na parang ikaw, mas magaling ka dyan, may mga ganang mga na-experience ako na based on hearsay, minsan sa mga teleserye, sa mga rival characters.
So yun naman na sabi ko na yun sa mga artista prior pa lang na talagang ipagpapapit kayo dito, ready na ba kayo? Kailangan hindi masira yung friendship niyo. Huwag kayo makinig sa noise. Kumbaga, focus on your relationship, on what you have right now. Sana nasunod. Hindi ko alam kasi hindi ko na sila kasi hindi na ako yung wala director yes. So kumbaga, but nung nag-work kami, okay na sa set. It was okay. They were very supportive. Kung alam lang nila minsan kasi like pinagpipit minsan si Andres tsaka si Robin. Yes, but before si Andres pa minsan pinapasakay niya si Robin sa kotse niya, hinatid niya, nagbabonding sila. Si Robin really looks up to Andres as a kuya. He's Robin is younger than younger kasi si Robin and Andres. So he really looks up to him. They really bonded. So minsan si Andres nag-invite yan ng basketball sessions with the boys. Hindi lang mas social media si Andres. Kaya hindi nakikita. But how is it working with Andres? Because like he grew up in, diba? He grew up in front of everyone. I was so nervous pitching to him kasi I had to pitch the concept to him, and before that I found out na marami na palang na-reject na concepts yung family nila. Oo. So, oh my God, pang third concept na yatang ipipitch. So, parang kailangan mapapa-oo mo siya. So, I was really nervous. At the same time, diba, I worked with Aga before. Yes. So all my life, but he actually didn't remember me. But syempre alam kong big star siya noon. He was the Aga Mulak nung panahon yun. So he was there. He was there during the pitch. Kahit na may sinut yung uninvited. Yes. Nag-zoom talaga siya. Nandun yung mommy ni Charlene. Andun si Charlene. So that was nerve-wracking, but I was really surprised when they said yes. But how is it working with him? Working with him? Kasi hindi ko sure kung yung character, I didn't read the Wattpad. Was he really parang Inglesero yung character? Yeah, Inglesero talaga yung character. Okay, But ako kasi, ang formula ko, kasi usually I'm assigned to newbies eh. For me talaga, nag-work talaga pag nila-launch mo yung newbies kapag if they're not they're not cast against type, tama yung term ko. Parang hindi dapat, kung ano sila in real life, sana mas parallel sa buhay. Parallel yung characters. You don't cast against type. Like for example, ikakast mo si Andres sa isang napakahirap na basurero. The driver or parang hindi niya magwo-work. Construction worker. So kahit sa Zoomers, inano ko naman to kahit sa mga Zoomers, creative producer lang din ako doon. At sa mga past projects ko, una talagang is kinikilala ko na muna yung mga artista. One-on-one, what's your interest? Like, it's sa auditions ko sa Amanse at sa ibang shows ko, hindi ako diretso kaagad sa parang script reading agad. Ano muna, what's your interest? What do you do for fun? What makes you laugh? What makes you cry? Mas ganun muna, anong personality mo? Ano ka sa barkada? Parang reality show. How about, parang yung immersion kasi para alam ko na yung character, kailangan kong i-base doon. So, in a way, may adjustment kaming ginawa sa character ni Andres na parang kahit papaano sana mas more of English speaking yung roles. Right. And then, eventually, he's a really a baby boy in person. He's a really good kid. He's sobrang niya. So, kaya medyo hirap din for him sa start kasi, yun, hindi mo na mababago character na yung Wattpad eh. Oo, correct. So, kailangan hanapin mo yung kung ano yung kung saan siya, kung ano yung bad sa kanya. Kasi bully siya eh. Yes, kung saan siya bully, 'di ba? Yes, so yun. And thankfully naman ang gusto ko kay Andres, nag-research siya, he really read the book. He really was really focused in the workshops. He had one-on-one workshops outside the group workshops. And then talagang yung Tagalog niya, minsan nga nag-i-insist siya mag-Tagalog. Ako na magsabi, hindi, English mo yan. Hindi, kaya ko yun. Hindi maging sound natural. Kaya, yun yung inaano ko. Pero minsan siya na mismo, direct, pwede bang itagalog ko na to? So, yun, hindi ko siya naramdaman. Ito pala yung gusto ko sa kanya, na ayoko na i-compare sa iba. Even if it's like a showbiz royalty because he's a son of like two superstars, hindi mo yan mararamdaman sa set. Isa lang yung kasama niya sa set, yung driver na /PA. Wala siyang arte kung matagal siyang naghihintay. And at the same time, yung kissing scenes, ang daming kissing scenes sa Amanse. Usually kasi pag mga ganun, ayaw magpa-kissing scene, ang daming mga, ayaw mga kasi masisira yung image, ganun. Ayaw magmura. Kasi ang daming mura ng character ni Kiefer, di ba? Ang daming mura, ang daming bully, yung parang, pag natin gawin to, masisira yung image ko.
wala akong marinig na ganyan sa kanya. And kudos also to Aga and Charlene. Kasi hindi, yung ibang celebrity parents, alam ko kung grabe yung hold nila sa mga anak nila. May isang celebrity parent akong naka-meeting before na ultimong donut ayaw ipakain sa anak niya kasi tataba ka. Parang ganon. Tapos gaganon na lang yung anak. Yung parang, walang ganon si Aga and si Charlene. They really gave the kids freedom. Para kay Aga kasi parang narinig ko siya, parang diyan siya matututo eh. Ngayon kasi parang before that kasi may sitcom sila, The Purse Family. Kasama na si Aga at si Charlene. Parang gusto yata ni Aga na parang yung kasi wag wala kami kasi para matuto ka, maano ka kung ano pagkakamali mo, matutunan mo on your own. The way na ganun din naman sila natuto. Totoo naman. Kumbaga hindi sila na baby nung araw. Yes, kaya nga ako talaga sobra akong na-surprise kasi ito hindi ko alam kung alam to ng audience but so first week syempre first episode, second episode, pagdating ng third episode, biglang nag-DM sa akin, Aga Mulak, sa IG, biglang direct, can I call you? Habang shoot kami. Wow. Sabi ko, oh my God, bakit kaya? Nakakaba. Tapos tumawag lang siya para magpasalamat. Kasi hinintay daw talaga niya na 2 episodes kasi gusto mo niya makakita ng baka may mali. Kasi di ba creative din si Aga eh. Anong gusto niya, anong wala daw talaga. So hindi na yung etchos kasi umabot ang third episode eh. So parang sobra siyang nag-thank you. Ang ganda, ang galing-galing. That's so nice. Yun. Tapos yun pa yung araw na nag-shoot kami sa subdivision. Subdivision pala yun ni Catherine. Tapos parang gusto namin kasama niya sa bench. Tapos gusto namin mag-hi hello lang. Pumupunta, nag-doorbell pa kami kasi para mag-hi hello lang. Parang, kay Catherine Bernardo? Oo, sa bahay niya. Tapos parang siyang bata lang na parang giddy. And then yun na nga, nung ang laki sa bahay ni Catherine na ako, parang laking mansion na parang daming building. Tapos sabi ng guard, so wala si Catherine dito. Jojo. Tapos feeling namin, sabi ni Andres, direct nandyan yun. So, ganun ba ginagawa nyo? pag unplanned, unscheduled. But anyway, so yun. So, si Shobe, yung manager ko ngayon, manager siya ni Catherine. Kaya sinabi ko kay Shobe, sabihin mo kay Catherine na nag-doorbell kami sa sa bahay niya ni Andres. Tapos yun na nga, yung kinikilig siya. Alam ba ng mga fans to? Na-crush na si Catherine? Oo, hindi ako sure. Pero nakikita nila yung parang kilig ni Andres nung nag-bench fashion show. Yes! Yung parang trending nga tayo. Correct. How about naman si other Robin, for example? Robin, I love Robin. He has it. For me, he has the X Factor. Actually, I've been watching him since, what was his BL? Yeah, yung Sarigal. Yung kay Easy, di ba? I've been watching him. I wanted to cast him for my film, yung sa Korea. Si Jason Paul yung manager niya. Laksamana. Laksamana kay JP. Laksamana siya. Ang ano ng story niya, kasi he really wants to be an actor. So, Jason Laksamana is a director from Pampanga. Yeah. So, he also manages talents like Alamat. Mga locals, Pampanga locals. Nag-DM talaga siya kay Derek Jason. Siya yung nag-DM talaga na gawin mo akong artista, bigyan mo ako ng chance, gawin mo akong artista. Marami na siyang hindi mo lang pumapansin. Tapos si Derek Jason napansin siya. Tapos the rest is history. Pero how do you see him as an actor? As an actor, he's very charming. Yun talaga, he's very charming, he's very raw, he's very hardworking. Syempre yung mga masyadong, minsan ang sakit niya minsan over-preparedness. Yung masyadong nagpre-prepare, na minsan kasi pag over-prepare pa, tapos iba pala yung gusto ng director, nahihirapan ka lang baliin. But, ano naman yun, mga dahil lang yun sa baguhan ka. Oo, tsaka bata pa eh. Bata pa eh. At least nag-prepare. Rather than hindi nag-prepare. Exactly. Mas gusto ko na mag-prepare kasi hindi prepared. But, on the set is just really a baby boy. Gusto ko nga siyang makas sa isang character na hindi naman siya bully. Kasi bago niya ba? Di ba may bago ganun siya? Din siya yung parang seductive din. Hindi, dun sa BL niya hindi siya bully. Yun nga eh. Gusto kong, kasi yun yung nakita ko sa nag-audition, baby boy. Yung parang, yung purity. Parang alam mo, parang lakas makawazile. Yes. Mas wazile siya talaga in real life. Kaya nga sabi ko siya, ang hirap lang kasi mag-post. Kasi sometimes pag nagpo-post ako, na nag-name drop ako ng mga tao, parang feeling nila may gagawing project or something. So, I stopped doing it na. For many years. For example, nagsabi ako na, for example, kasi sa K-pop world ako before, parang ako na example, I love, let's say, this group. Kailan po ang concert? Dalhin na yan, ganyan. Tapos parang nagkakaroon expectations na, baka may ganyan. Ngayon, nung nasa showbiz na ako, nagdidirect na, pag nagaganoon din ako na parang baka naman, ganyan, bigyan ng project. So, gustong-gusto ko siyang i-post before, na parang, parang for me, parang, parang Robin Angeles, that's the tweet. Or parang ganyan, kaya lang, sabi ng mga tao, parang alam na nila. Hi, Direct Jason Paul. Hi, hello, Direct. Hello, baka naman. But he's
I feel like kasi nga I'm into Asian entertainment. His visual is like, pwede mo Visuals ibenta talaga. sa Thailand, pwede mo ibenta sa Taiwan. Alam mo yan, pwede mo siyang... They actually have foreign fans from the show. I can imagine. I can imagine. Sobra. Si Robin, ang dami niyang mga fans talaga from the Asian countries. Right. Si Andrea, surprisingly, from India. From India. Dami niyang fans from India, I can imagine Pakistan. also. I can imagine. I guess Diba? because of Yung, his features diba? as well. Oo. Parang ganon. Si Ashtin, saan? Pero ang husay nung Si Ashin all around. Kasi si Ashin kasi is the relatable girl, di ba? Pag K-drama or Meet Your Garden, siya yung tipong... Hindi, kasi direct sorry, hindi kasi naman lahat ng nakakast ng ganong character na papanindigan. Hindi ko ma-explain. Alam mo yung ibig ko sabihin. Yes, I know. And I think that's the reason also why Amanse became popular for me because walang pinanggalingan tong mga kasa to. Iba siya sa tipong nag-cast ka tapos kilala na from this role or from this reality show. Yeah. Dun kasi minsan na naggagano yung mga fans kasi kilala nilang ganito to eh. So hindi na-judge nila tuloy. Na magaling naman pag pinanood mo, kaya lang dahil napanood mo na sa ibang ay bakit di siya yung bagay. Itong tatlo, they really made the characters their own. Sila yung mukha talaga ng characters. I see, I understand. Yes, I understand where you're coming from. Another show that's airing right now na ikaw din ang director is Ghosting. Yeah. At syempre, napaka-trending ng JM Fiang. Kilometro. Di, alam namin yun. Pinagtatawan na namin ni Fiang. Sumasayaw pa nga si Fiang. Nagsushoot pa ba kayo ngayon? Tapos na. Oo. Kamusta working with JM Fiang? Sa kasagsagan of their fame. Yeah. Ano talaga ako, parang I was really hesitant and nervous accepting the project, honestly, because sanay ako na tipong sa akin nag-start. Yung gets so yun. Parang ganun. Ito kasi is parang meron na silang big stars na sila eh. Yes. Parang trending na sila. So and then yun na nga, may nakikita ka sa internet, akala mo ganito, baka mahirap ka trabaho. So medyo siya, sa start medyo parang nangangapa. But eventually we found our footing. And yun talaga, hindi ka talaga dapat naniniwala sa mga napapanood mo lang na splice clips or sa mga nagiging mo lang sa X na mga posts. Kasi hindi sila ganong tao. Hindi yung mga bashing sa kanila ay sobrang maling-mali. And because in reality, Fiang is a sweetheart. Fiang is siguro kaya siya na because she's very authentic. What you see is what you get. She does not showbiz you. Pag may dysmenorrhea siya at masakit, hindi yun, upo, okay po, hindi. So, sabihin niya totoo, may dysmenorrhea po kasi ako direct. Parang ganun. And then, I think, hindi lang sanay yung tao sa humor niya. Because yung humor niya is very masa. Kasi she reminds me of Marisol Soriano in their Regal movies. Kasi medyo masa yung Ghosting compared to Love at First Spike. Medyo siya yung parang mainstream talaga. Ganun si Marisol before eh. Marisol before was really like, she plays the taray characters but she's very lovable. Ganun si Fiang. Nagtataray siya pero ang funny niya. Ang naaalala ko sa kanya actually mga characters sa mga Joyce Bernal movies din. Right. Yung parang tipong balahura. Pero hindi porket magbabalahura, porket bastos yung bibig or nagjo-joke ng ganito ay masama na. Hindi naman ganun. Pero yung itsurang ganun. Oo. Ang liit ng itsura niya. Manipis manipis na tao si Fiang. Oo, manipis na tao as a person, as a tao, napakanipis ng Fiang na yan. Oo. Sana all. Yun, and then si JM, na-surprise ako kasi JM. Si JM husay talaga. Oo, meron pala siyang background ng, alam niyo yung mga Cinemalaya films? Kasi ganyan siyang Mauban, Quezon. Kasi nag-one-on-one din ako with them. Right, I have to get to know them. His manager is my friend. Yeah, yun. And then talaga. Yun, so from Mauban siya, si Lem Lorca, Direct Lem Lorca, friend na niya from there. Si Direct Lem, parang nagsisinmalaya films. So, kaya siya familiar. Yun, so parang yin and yang sila. So, kaya, guess kung bakit nag-working love team nila. Kasi, di ba, this one's very outspoken, very loud, very like, out there, and then yung isa naman very conservative, very prim and proper, very lang. Very E&I. Yes. So, yun, na-appreciate ko sila. Actually, parang bitin nga kasi short form series lang yung Ghosting. Hindi siya parang Love at First Spike. 20-minute episode lang siya. 20 to 30 minutes lang siya. For how many episodes? For 10. Pero para lang siyang movie na... Oo, tsaka parang kung series siya, parang Heartbreaker. Yung ba mga 20 minutes lang? Or Never Have I Ever. Mga ganong show sa Netflix na mga lang siya, 20 to 30 lang. Short form lang talaga siya. So medyo bitin, but maraming maaabangan yung mga fans. Oo nga. May kissing scene. Hindi ako pumayag na walang kissing scene. Ayaw dapat. May kissing scene ng JF. Yes!
nilaban ko yan. Direct Lauren. Kung direct, hindi na pwede. Kasi diba yung formula dati, ang kissing scene ay dapat sa pelikula lang. Yes. Wala naman nang nanonood ng pelikula. Sorry. Wala na. Iba na ngayon. Ang laban na ngayon is streaming platform. Why would I subscribe to a streaming platform if ang nakikita ko dito ay nakikita ko lang sa Free TV. Free TV, yes. Yeah, yes, so yun naman yung kaya nga Amansa, kaya nga ganun din siya kasi hindi mo siya nakikita sa Free TV, may nagbumura, may edgy ganun. So yun yung inano ko sa ghosting nilaban ko. And I had to also kasi si Fiang in real life very conservative. Ah, really? Yes. Ayaw niya talagang magpahalik. Yung parang she's very conservative. Parang she's very out loud pero yung values niya very traditional. So kasi laking lola siya eh. Laking lola siya, nalaman ko yung story niya. Chumismis pa kay Fiang. Kasi yung yung mother niya worked abroad. So she grew up with her lola sa Siniloan, Laguna. And then taga Laguna to. Oo, taga Siniloan pero yung mother niya parang sa Hong Kong nag-work. And then yung father niya is white, right? Is white but I know ko chumismis. But she only sees her father. I guess sa PBB naman siya naman. She only sees her father twice or thrice. Ay, hindi pa nila alam kung kailan. So she had to be a breadwinner also. So at 15 when after her lola died and then she had to help her mother. Amaze ako dito kasi amaze ako sa life na ganito. So she was discovered because of her TikTok. Ano mo TikTok mo? Ganda-gandahan lang. So she was managed by parang kailangan niya tumira sa isang hype house. Hindi yun uso sa Philippines. Right. So nag-hype house siya sa Pampanga. Doon siya nag-work. Yung hype house pala ay mga group of doon nakatira yung mga content creators and then nagsisay lang sa isang place para mag-collab ng mga videos. Hindi pa yun curious ako sa mundong yan kasi hindi pa yan masyadong yung mga Yes. So yun. So yun. Direct, meron ka pang isa pang show which is very LGBT. Yes, Sparks Camp. And we will be talking about that kasi parang medyo trending din siya ngayon. Yes. And we will find out why. So, kukunin po ng TikTok. Okay. Sparks Camp. Kung di nyo po to alam, guys, before namin to ipagpatuloy, panoorin nyo yung trailer. Yes. So, Sparks Camp is a reality show na may pagka-Love Island ang atake na. Hindi, Solo Geok. What's Solo Geok? Singles Inferno. Yeah, there you go. Yun ba yun? Yes, Korean, yes. No. Korean eh. Ano nga yung English ng Solo Geok? Okay. Yun, so it's the first queer dating reality show in the Philippines. May mga queer dating shows sa before pero hindi reality. So this is the first. It's from Black Sheep. We're on our 3rd season. It's for free on YouTube. So medyo napuksa din kami dyan. Kasi? Marami kami nung first season. Ang dami naming nabash ako sa ex. Kasi parang I think that time pero gets ko yung pinanggalingan. Gets ko yung pinanggalingan ng mga bakla. Kasi 'di ba, konti lang naman kasi yung LGBTQIA content sa Philippines, sa mainstream. So sometimes sila kapag merong show na hindi na nakakalimut. Minsan din parang baby steps lang po. Sana bigyan niyo po kami muna ng chance. Kasi that time kasi, parang, I think sa copy ng promo, sinabing diverse ang contestants. Pero yung lumabas, parang sabi ng mga BGC population gays. Yung mga Englisher. So, una, hindi naman ako yung copywriter ng promo na yun. Kaya lang na sa akin kasi nga diverse. But alam mo, si Mela Habidjan was an advocate and an activist. Siya yung host namin. May naman siya doon na yung diversity doesn't necessarily have to be physical. Even if we look alike, once you get to know me, we have different personalities, different backgrounds. So medyo tricky word yung diverse. Right. But for me kasi dahil na tumatak siya dahil doon. Right. Na when in fact, for me, when I did the show, for me, it's a dating show. But why did you feel like doing the show? Bakit nyo naisipang gumawa ng show ng ganito? Parang feeling ko that time, I wasn't part of the original show. Originally talaga, ang title niya ay merong BL nung pandemic. Kaya naging isip ng content yung Black Sheep. And then yung original nito is parang may BL sila na movie, Hello Stranger. Yes, Hello Stranger, right. So parang gumawa sila ng parang what if we do an online dating show na parang ang title Hello Searcher, and then kung sino yung mapipili, we can have them star in a BL series, right? Parang ganon. So hindi ako yung director noon. Nag-shoot na sila ng pilot. Ang dami nilang permutation. Una si Alex Diaz yung searcher. Parang siyang The Bachelor. Yes, and then mamimili. And then eventually, hindi na-approve yung pilot.
So, hindi na-approve kasi that time, open na yung world. So, parang medyo yung parang hindi na nag-work na sa online. Yes, So, kaya, yes. so, pinasok ako, sabi ko, let's make this na lang para malasing uso yung Sigas Inferno. Yes. Mag-Sigas Inferno na lang tayo, mga ganun, fun na lang, parang So, ganun. talagang peg is Sigas Inferno, which is true. Yeah, Sigas There's Inferno nothing wrong with meets that. Survivor meets Love Island. Yes, Parang ganun. yes. Only queer people. Yes. So, yun. So, it was a hit. It niche market siya because queer characters, pero it was a hit. Ang dami na may mga viral moments. Ang daming pumuksa sa X. Kasi, lagi naman nagpupuksaan sa because X. of the characters, may mga may mga like mga campers doon na parang feeling la cancelable, parang ganun, mga ganun. Grabe. Kaya naawa rin ako sa mga campers. I'm sure you understand as a reality show fan na pag nababash, hindi talaga alam ng mga tao yung ano. And then, Oo, grabe guys, ang mental health. diba? Ang mental health, ano tawag nito? Significance. Yes. Season 2 ko, campers ko, talagang may isang camper pa after the show, kailangan niya magpa-therapy. Kasi parang hindi nila kinaya. Kasi parang, hindi ko alam kung na-experience mo rin to sa I Do. Kasi canned yung Sparks Camp eh. So, na-shoot kami, alam na namin yung mangyayari. Pero yung the waiting part, kung ano yung ipapalabas, sobra ka nang natitense kasi hindi mo alam kung paano ka i-present sa program. And then, pag pinalabas na at pag nakita mo na ito pala yung nasabi, bumabalik yung emotions yung naramdaman mo nung panahong yon, good, bad, and whatever feelings you feel. And then, kung for example, hindi kayo nagkatuluyan kasi nagkatuluyan kayo ni Jamie, pero kung hindi kayo nagkatuluyan, tapos nakikita nyo yung mga, bumabalik yung emotions, bumabalik yung mga frustrations, mga ganun, heartache. heartaches. Tapos, syempre, habang inaano nyo yung relationship nyo in the real world na wala ng camera. Yes. Tsaka hindi lang yun. Kung compare, sabi ko kay Lamela, kay Yam, sabi ko sa PBB kasi, habang nasa loob kayo ng bahay ni Kuya, wala kayong idea ng sinasabi ng mga tao sa inyo. Kami kasi, every episode, nababasa namin lahat ng comments. Yes. So parang syempre naman mindfuck ka din kahit paano na parang, hindi ko naman, I didn't mean it that way, but okay. Exactly. Diba? Tapos minsan daw, sabi ng isang camper, akala ko ito yung magiging story ko. Minsan kasi ito yung ano nila eh. Akala ko dahil ikaw yung main character ng kwento mo eh. Pero, pag pinalabas na nirealize mo, oh my God, may mga opinions din pala yung iba. Yes. Iba rin pala yung nararamdaman ng iba. May kwento rin palang ganito on the side. Hindi pala ako yung main character. May mga iba akong, akala ko ako yung bida, ako pala yung kontrabida. Yes. May camera naman naman sa universe. Parang hindi niya in-expect na siya yung magiging villain of the season. Pero itong Sparks Camp, tapos yun na-i-shoot. Yes. So parang they can watch it for like 8 episodes? Yes, 8 episodes for free. 9 episodes actually with the reunion show. Okay. And then meron kaming ginaya naman yung Koreans. After may supplementary show kami na every after the drop of the season, may campfire sessions, may former camper from season 2, si EJ Di Mayakyak na drag queen, drag artist, parang pinapanood nila live. Yung, di ba? Yes. Pinapanood nila live at nagko-comment sila kung anong nangyayari. Correct. So, mag-shoot sila din live per drop. Episode. And then ipapalabas right after the show. Right. Parang Yes. ganon. But that's very Japan-Korea. Yes. Yun. Another show so guys, panoorin niyo po yan ha. Like The Ghosting. Of course, Amans is still available. Yes. And Sparks Camp. You can also watch season 1 and 2. Yes. Pero season 3 is currently ongoing. And of course, we have Love at First Spike. Yes. Na creative. Sorry. Producer. I have to explain kasi so of course, I know Rain from Star Hunt. Yeah. Kasi she was a Beanie trainee before Beanie became Yeah. Beanie. Star Hunt siya. Pero hindi naman, eventually she left to, I think, go back to Canada. I forgot. Sino ba yung, Emilio, of course, we know from PBB. Yes. Sean Tristan, I've heard so much from Sean before. Kasi parang we have parang artista ko, common friend nila, ganyan. First time I saw him act. First time. Ako din. Putang ina. Ang galing, diba? Ang galing direct. siya. As in, wala na akong Twitter, pero IG story ako, tapos tinag ko siya, sabi ko, those eyes, those mouth, that breathing. Yes. I was so fucking shocked. That was my same comment when I first saw the rushes. Yeah, same comment? Oo. Na pagkakita ko ng rushes, oh my gosh, I was like really raving about Sean. Sobra. I mean, love natin si Emilio tsaka si River, of course. Pero nakita na kasi natin before. They're also good. But si Sean kasi, pareho ka, naririnig ko lang din siya, pero I haven't seen him act. Kaya nung ko, oh my God. Hindi, tsaka parang feeling ko stand out yung, siguro lang, sobra kasi akong fan ng unrequited love shit. Like, that's my story. Pero, ano niya kaya nga Team Wazile ako Wazile. Ano niya yung parang,
yung hinga. Alam mo yung, kaya sobrang gusto ko rin si Ashtin. Kasi yung tipong hindi mo maarte. Hindi yan arte ha. May parang parang ang galing. They just be They're just, So I think like, I heard about it. Somebody said, no, but sabi nung isang actor ko, shout out to Dustin, sabi, hindi, direct magaling, madam magaling talaga si Sean Tristan Umarte. Very hardworking too. Sabi ko, tapos, and his visuals, I like those kinds, yung mga baby boy eh. Oh my God. I fell in love. Maraming baby boy sa Sparks. Sabi, baka naman mga baby boy. Dito naman kayo sa studio namin. Baka naman. So if you guys wanna see more baby boys sa Sparks Camp. But Love at First Spike, nung pinanood ko rin yun, sabi ko kay Direk Evan, ano to? Pahaikyo ka? No, because that's really his His peg. The volleyball scene yes, nag-viral. Yes. Isa yun sa and I was so surprised then, direct, kasi even Amanse, I'm like, palaban na tayo sa mga Taiwanese. Hindi ko pa masabing K-drama kasi iba naman din yung budget nun, di ba? Pero, alam mo, tipong, hindi tayo mahihiyang ipalabas ito, excuse me. Yeah. Yung hindi ka na masasabihin na parang, bakit ang bangat ng ilaw? Ba't parang minadali? Hindi eh. Yung atake nyo ngayon, yung mga palabas nyo, I haven't seen Rain in España, but I've seen the trailer. Ganon din eh. Inisip ko talaga, itong sequence na to, ilang kayang oras to shoot? Kasi maraming shots eh. Pelikula yung atake eh. No? I'm just so proud. Can I just say? I'm so happy. I'm so happy to to know directors like you na ang pang series pero hindi tipid. Alam mo yung gets nyo? I'm sure the budget is still tipid, yes. diba? Pero hindi nyo tinitipid yung creative vision ninyo. What's in store? For you? For like, syempre katapos mo yung... For me, parang feeling ko, to answer your question, sometimes you also have to find the right producers who are supportive of your vision. And sometimes, yung mga shows na sinasabi mo, I think, yung mga producers, they understood the vision of the director. That's why it's well supported. Kahit na walang budget, rather than saying na hindi pwede, mas more of, direct gawa natin ang paraan. Yes. Yun yung mga hinahanap talaga. Me as a director, yun yung hinahanap ko personally. Mga producers na creatives din. But, for me, what's in store for me now is I'm taking a break muna from directing. I'm focusing on my job as a creative producer for ABS-CBN. So yesterday, actually, we pitched some concepts for I Want. May mga na-approve naman ni Tita Cory. So hopefully, yung mga na-approve na yon ay mag-push through. Kasi para may more original content for the I Want platform. Kasi right now, kasi I'm under contract with ABS-CBN. So kaya ako nakagawa ng Viva kasi pag wala akong ginagawa sa ABS. So hindi na ganun ka-strict yung contract. Yes. Yun. So you can also direct, let's say, for GMA. Yes. Or parang TV5. Yes. Yun nga, TV and Viva. As long as, basta ang first Prayo is si ABS. Okay. And I also love the fact na ikaw nga kasi talagang Kevin Williamson ng Pilipinas. Ikaw na yan! Binansagan na kita, Kevin Williamson. Kung hindi niyo po alam, panoorin niyo po yung Dawson's Creek. Ang dami niyang ginawa eh. Dawson's Creek. Felicity ba sa kanya? Yeah. Tsaka Vampire Diaries. Sa kanya nagkakalabasan. Scream. Pero, my favorite. Yes. So, ikaw na. Kevin Williamson ng Pilipinas. Jan yun na lang. Jan yun pala. Hindi ko alam. Joke lang. Pero, I'm just so happy na meron po tayong mga tao sa production natin na pinupush yung boundary or limit ng creativity na hindi highbrow. Alam mo yung tipong maganda pero hindi naman kailangan tipong entertaining siya eh. Yun yung maganda doon. Hindi mo tipong hindi dito lang to sa pang mga art house lang to. Hindi eh. Ito talaga yung mga quality movie na or dramas or series na mapapanood din ng mga tao. Yeah. Diba? And you know what directed? Itong table ko, this table, is what we call the manifestation space. Really? It's really very powerful. Kaya nga meron tayong ganito, diba? Ano ba ito? Ano yan eh, parang pa-feng shui na something. Tapos parang may lotus Buddha, ganyan. Anyway, I always tell my guests, whatever you say out loud here will really come true as long as you believe it. Pag hindi ka naniniwala, hindi talaga siya mangyayari. But as long as you believe in it, it will happen. Now, what is it that's your vision in your life that you really want to become true? Like what I want to do? What you want to manifest? What is it in your life that you want to become a reality? Like right now? Baka maiyak ako. Love life pala yung gusto i-manifest. Hindi. Gusto ko sumali sa I Do. Hindi. Oh my God, that's a very difficult question. And
honestly, kaya I'm trying to keep myself busy because I don't want to process my emotions. It's a very emotional question. But like work-wise na lang. Work-wise na lang kasi biglang ng question. Work-wise, like right now, I want to do a mainstream Visayan series. Gawin natin Visayan yan. yeah. Kasi ang Bisaya kasi before when I'm watching like Visayan films or TV, nagka-cringe ako. Kahit Bisaya ko kasi pangit yung aesthetic, pangit yung production value, tapos hindi naman magaganda yung, I mean, yung mga actors hindi kaya yung panoorin. So parang I want that for yourself. For my people. Another thing that I want is like I want to do an independent film again, but this time featuring my hometown, Dapitan City, but not being parang like a tourism video or about a historical chuchu. It's like I want a personal story about na love letter ko sa Dapitan City. Right. Ang dami ko palang gustong gawin. Diba? Dami palang and then, you know what? The thing, when you're saying this, I'm like in my head, it's like, the fuck is stopping you? I know. Because it's so like it's not like gusto mong maging best friend si Celine Dion. Hindi siya ganun eh. Yung yung gusto mong mangyari, sobrang abot kamay mo, direct. I know. So kung may mga producers dyan na gustong gumawa ng Miss Bisaya. I also want to do a BL series. I haven't done a series. I want? Oh, my God, BL. Idea first? Ang dami na, di ba? I'm actually very inspired by Ivan. Ivan, like, it's very rare for me to find other, hindi ko alam kung alam niya to. Or actually, sinabi ko sa kanya, it's very rare for me to find a very talented creative or filmmaker na mabait. Na genuinely... Kaya po yung mga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So yun. Like right now, I'm into really supporting young creatives na mababait. So, yun, pinupush ko talaga si Dark Ivan. Yun. Sana magkatrabaho pa kayo sa more I think kasi kasama siya sa nag-pitch kahapon. I hope to also work with you. Yeah, ngayon alam ko na nag-fanfiction ka pala at nagwa-Wattpad. Sorry. Nag-fanfiction ka at gusto mo ng youth-oriented. Kapag merong pitching session, kakaasa kang kukulitin na kita. Oh my God, nakakatsaa! Paano to? Oh my God. Okay, so thank you for your manifestations because I know it will happen. Yes. I know it will happen. It's like, pag balikan lang natin to guys, pag, my God, si Directed, meron ng Visayan, may BL na, tsaka ano pa yung isa mo? May Dapitan. Yes. Okay, gagawin natin lahat yan. And another one is, 5 years from now, how do you see yourself? Oh my God. Grabe ka, Kring. Grabe ka talaga. Yan yung mga questions na, ang totoo, hindi ko siya pinaprocess. Dahil natatakot ako, dahil magiging emotional ako, dahil ayokong ano yung emotions ko. But yeah. At nakita mo naman sa life story ko, minsan parang, in a way, kasi before, hindi ko alam kung bakit ang daming, hindi pala siya critically acclaimed masyado, but favorite movie kasi yung Forrest Gump. And yung Forrest Gump kasi, parang in a way na-inspire ako sa life niya na kung saan siya dinadala. Doon lang siya. Ganun yung career ko, di ba? Kung saan ka, ginaganon. So, kaya hindi ako nagpa-plan ahead. But 5 years from now, I'm hoping na mas relax na yung buhay ko. I'm just doing projects that I love because I'm financially more stable. And then I have more time to travel. Hindi ko sa work. Yes. I have more time to travel. I'm more fit. And I'm just enjoying the best of that life can offer. Can I just say one thing, Direct? I know that you're an acclaimed director, this and that, but you are just being a director is your job. That's not you. There's more to life, or there's more to you than that. So I'm sure, I really hope that 5 years from now you find that person. That's, alam mo, separate from being a director. You know what I mean? I'm sure you will find it. You are guided. You're taken care of. So don't worry about anything. Just don't worry about anything. And we can go to Korea together. If you want. We will be your tour guide. Sinabi ni Jimmy Kim. Okay. Thank you, Jimmy. Kamsahamnida. If you want ha, let me know. Thank you, kamsahamnida. Kamsahamnida. Okay. Thank you. Yes. Yeah. We can go to Korea anytime you want. We will take you there. We will tour you around. To get your mind off of whatever is bothering you. And what is your message para sa mga nanonood, mga fans ng mga or mga gustong maging
production people. Yeah. It's up to you. Or just anyone, mga OFW natin na nanonood, mga kababayan. Ayun, I think, sa mga nanonood, I think kahit pa paano, na-inspire. Na-inspire kayo sa mga Sobra! pinagsasabi ko. Na-inspire kayo sa because sometimes kasi parang, ano lang talaga minsan, tama ka, you just manifest. I think, hindi pa uso yung word na manifestation noon. But right now, like processing it now, I think I manifested this. You have? I think I manifested this since I was a kid to be working in the entertainment industry. I just didn't know what job, but I know that this is my industry. So, like ako, I came from a small town. I'm a small town boy. I came from a small town of the Bitan City, but I made it here, and it's because hindi ko pinatay yung pangarap ko. I just continued dreaming and really striving hard to achieve that dream. So if kaya ko, I think kaya ng lahat. It may not be exactly the same yung vision, because of course the entertainment industry is continuously evolving. Wala ba namang streaming platform, kasi ngayon ano ko sa mga bagets sa gusto maging director, ang iniisip ng director talaga ay mainstream. Hindi naman na ganun. Mas marami pang kinikita yung mga YouTuber, mga vlogger, at yung mga na streaming platform. Iba na, nag-evolve na, meron nang vertical ngayon Yes. diba? So parang it's not really wala nang path na susundan na parang templated. Yes, as long as yung kung ano yung dream job mo, yun yung ginagawa mo, then that's it. Yun, so sana ma-inspire kayo, and then for the fans of Sparks Cam Season 3, marami pa kayong aabang. I hope you continue supporting my shows na lang. Yeah, not Sparks, just even if they watch it 1 year from now, this one, whatever you're doing, I really hope that you will continue to support. I wait, kasi I'm inspired by you because of this channel. Diba? I told you na parang this is really your alley, your lane. Diba? You have the gift of gab. So parang tama na ginagawa mo to. But ngayon mo lang ginagawa to. And I think sobrang this is the right path. I like saw the channel. Nakikita ko yung papunta ka na sa makukuha mo yung market mo. Thank you. Because that's also one of my dreams. Like minsan ang ganda rin kasi pag may own channel ka and you have creative control of everything. Yes, definitely. Kasi I'm also like right now I also do vlogging on the side. Panoorin nyo rin. Where can they get in touch with you pala, direct? Theodore Boborol lang sa YouTube channel ko. Theodore Boborol sa YouTube. Wala pa siyang masyadong hindi pa siya streamline na content. Chop suey siya, may behind the scenes. May queer content, may travel. But hopefully, ko yun yung parang yun yung gusto ko na parang darating yung time na mas makaka-focus ako sa channel na yun and get to produce the content na para sa audience niya. Na gusto ko rin. Kasi yun naman yung na talaga ng bawat creator na may creative control sila sa bawat ginagawa nila. And social media mo, direct, how can they reach out to you? Lord, para ako artista. So just follow me on X, Threads, Twitter, Instagram, and TikTok and Facebook, Theodore Boborol. Yung Facebook page ko is Theodore Boborol. So follow me there. Pero yung YouTube ko, kasi ayaw niyang tanggapin na Theodore Boborol lang. My God. So ano siya? May nakalagay na 79. Kasi 2006 pa yun. Ba't ko nilagay yung year ng pinanganak ako? Hindi ko ma-erase yung 79. Nagigigil ako. Hindi mo pwede. Tulungan kita. Baka pwede. Tinry ko na Parang ayaw nilang ibigay yung Theodore Boborol. So, baka kailangang magbayad or whatever. Something. Pero basta, sa Theodore Boborol on YouTube. Yes. That's channel. Yes. Lahat ng channel. And I'm so happy I got to spend this almost 2 hours with you chatting direct. I really were very inspired by your story, and I really hope this your story, kumbaga yung kwento mo, yung journey mo, mag-resonate to a lot of people, not just those who want to be in the industry, but those who want to fight for their dreams. Of course. Sana. Cheers to your success and our friendship. You too. Yes. See you guys next week. Bye.